Sa panahon ng bakasyon, ang online girlfriend na nangakit sa iyo ay talagang dalawang tao, isang pares ng kambal na magkapatid na babae. Ang nakababata ang nag-aalaga sa iyo sa paglalaro at pag-aarteng cute, habang ang nakatatanda naman ay laging nagpapadala sa iyo ng larawan ng kanyang itim at puting medyas at mahahabang binti. Ngunit wala kang alam sa lahat ng ito. Hindi mo alam na isang online na relasyon lang, pero doble ang karanasan. Sa isang silid-aralan ng Love Academy. Magandang umaga sa inyo, mga estudyante. Ako si Jiang Suning, ang inyong guro sa klase na ito. Pagkasabi ni Jiang Suning, nagsigawan ang buong silid-aralan na halos sumabog ang bubong. Wow, guro, napakaganda ninyo. Ngumiti ng bahagya si Jiang Suning. Salamat mga estudyante. Magaganda rin kayo. Sa oras na yon, ikaw na nakaupo sa unang hanay ay nagulat, may kislap ng paghanga sa iyong mga mata. Sa sandaling yon, biglang iniabot ni Jiang Suning ang kanyang kamay sa harap mo. Estudyante, pahiram ng iyong libro. Dali-dali mong ibinigay ang libro. Ngunit sa susunod na segundo, nagulantang ka, at pati si Jiang Suning sa tabi mo ay nagulantang rin. Dahil pareho kayong may suot na magkaparehong singsing. Naku! Hindi ba ito ang customized na singsing na ibinigay ko sa aking online girlfriend? Sa oras na yon, nagulo ang iyong isipan. Hindi pwedeng ganito. Siya ba ang aking online girlfriend? Pero paanong ang isang maganda at marangal na propesor sa universidad ay gabi-gabing nakikipag-arte at nagpapakyut sa akin at hindi natutulog? Sobrang kabaligtaran naman ito. Samantalang si Jiang Suning naman ay parang tumigil ang kanyang paghinga. Natigilan siya sandali pagkatapos ay nagkunwaring walang nangyari at bumalik sa podium. Sa sumunod na 2 oras at kalahating klase, palagi kang nawawala sa isip. Hanggang sa matapos ang klase at umalis si Jiang Suning, hindi mo na siya hinabol para magtanong dahil sobrang tanga naman noon. Si Jiang Suning, na wala ng ibang klase, ay hindi na dumaan sa opisina at dumiretso sa parking lot para umuwi. Naaalala niya ang nangyari sa klase kanina. Ang kanyang pink na daliri sa paa ay napahigpit sa loob ng kanyang takong na may mataas na sakong. Paano naging ganito kasabay? Pagkatapos, huminga ng malalim si Jiang Suning at tinawagan ang isang tao. Hello? Yaw, gising ka na ba? Samantala, sa isang marangyang bahay, isang babaeng nakapink na pajama. Nakamukhang kamukha ni Jiang Suning ang sumagot sa tawag. Ano yon, ate? Ano bang problema? Nakita ko ang online boyfriend natin ngayon. Naging seryoso ang tono ni Jiang Suning. Yun lang. Sandaling tumigil si Jiang Sueyaw, ang nakababatang kapatid, pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Ha? Anong sinabi mo? Makalipas ang 20 minuto, nakauwi si Jiang Suning. Pagkapasok, masayang tumakbo si Jiang Sueyaw palapit. Ano itsura? Gwapo ba? Gaano siya kataas? Saan mo siya nakita? Nanigas ang mukha ni Jiang Suning. Siya ang estudyanteng nakaupo sa unang hanay sa klase ko ngayon. Ang singsing, ito mismo. Sigurado ako na siya yon. Sabay taas niya ng kanyang kamay para ipakita sa kapatid. At saka, naiinip na si Jiang Sueyaw. Siguradong nakilala ka niya. Bakit naman isuot ko pa ang singsing na ito sa klase? Bakit may ganitong nakakainis na pangyayari? Napahawak sa noo si Jiang Suning, hindi matanggap ang katotohanan. At saka, isang tanong lang ang sinagot mo sa akin. Patuloy na nagtanong si Jiang Sueyaw nang may pag-aalala. Gwapo naman siya, hindi ko napansin ang tangkad. Ang mahalaga, 18 taong gulang talaga siya. At estudyante ko pa siya. Hindi pwede. Yaw, dapat mong ipaliwanag agad sa kanya ito. Sabay abot ni Jiang Suning ng telepono, ngunit umatras si Jiang Sueyaw nang may pag-ingat. Anong ipapaliwanag ko? Wala bang kinalaman sa'yo? Di ba ikaw ang gabi-gabing tumatawag at nagpapakyut sa kanya? Di ba ikaw ang buong araw na nakikipag-chat sa kanya, nagbabahagi ng mga larawan ng iyong mga binti? 3 sunod-sunod na tanong ni Jiang Sueyaw. Sa bawat tanong, lumalayo ang tingin ni Jiang Suning, ngunit mabilis siyang nakabawi at sumagot. Ang litrato ng binti ay kuha mo sa akin at pinadala mo sa kanya. Dahil mas pino ang binti mo. Kung mas pino ang binti ko, matagal ko nang ipinadala ang sarili ko. Bigla silang nag-away ni Jiang Suning at Jiang Sueyaw. Nag-aalburuto sila, walang gustong magpatalo. At hindi mo man lang maisip na ang iyong online girlfriend na halos kalahating taon mo nang nililigawan ay talagang ginagampanan ng 2 tao. Medyo kakaiba ito, ngunit para kina Jiang Suning at Jiang Sueyaw. Hindi naman masyadong kakaiba. Sila ay kambal, laging magkalapit mula pagkabata. Dahil mahigpit ang pagpapalaki sa kanila at hindi pa sila nagkakaroon ng relasyon, nang makakita sila ng lalaking nagustuhan nila, nag-online na sila. Natural lang na maranasan ang saya ng pag-ibig. 25 taong gulang na sila, hindi naman kasalanan ang mag-online na relasyon, di ba? Sa simula, si Jiang Suning, ang nakatatanda, ang napagalitan mo sa laro, at doon nagsimula ang kwento. Ngunit magkakapareho ang kanilang account. Kapag busy si Jiang Suning sa klase, si Jiang Sueyaw ang sumasagot sa chat.
Sa huli, ang nakababatang kapatid ang nahulog at siya pa ang nagtapat. Ngunit sinabi ni Jiang Suiyao na hindi niya kasalanan ito. Dahil hindi lang tumutol ang nakatatanda, madalas pa itong pumunta sa sala sa gabi para makipag-usap sa iyo sa telepono. Tuwing titignan mo siya sa ilalim ng kumot, namumula ang mukha. Kung may mali sa bagay na ito, dapat silang dalawa ang magdala ng kasalanan. Sa silid tulugan, nagtalo sina Jiang Suning at Jiang Suiyao dahil sa magkaibang opinyon. Bukod sa pagsisi sa isa't isa, wala silang nakuha na kapaki-pakinabang na solusyon. Sa oras na yon, biglang nag-ingay ang telepono sa coffee table, may dumating na mensahe. Abala si Chenzi, nagkatinginan ang magkapatid na babae. Sabay silang tumayo sa sala at nag-agawan ng telepono, ngunit nang makuha nila ito, napakunot ang noo at nagkibit balikat. Sa tingin ko, hiwalayan na lang natin, biglang seryosong sabi ni Jiang Suenin. Ako ay isang propesor sa universidad. Hindi magandang magkarelasyon sa estudyante at 18 pa lang siya. Hindi rin pabor si Mommy na dalhin kita dito para manirahan ng magkasama. Kung malaman niya ito, sa puntong iyon, nangingilabot ang mga mata ni Jiang Suiyao. Sabay na pumasok sa isipan ng dalawang babae ang malamig na mukha ng kanilang ina na si Jiang Ruyan. Biglang bumagsak ang kakaibang katahimikan sa sala. Kaya't makikipagkita ako kay Zaizai, sa estudyanteng iyon. Dahil hindi alam ang tunay mong pangalan, noong nag-online dating sila, ginamit ng magkapatid ang palayaw na iyon. Ngunit nang makita ni Jiang Suenin ang iyong sarili, bigla siyang nakaramdam ng hiya sa pagtawag ng palayaw na iyon. Pero hindi pa ako nagkikita kahit isang beses, at pagkatapos ng breakup, hindi na rin magkikita. Parang ang lungkot. Medyo nalungkot si Jiang Suiyao, pakiramdam niya hindi siya kontento. Tila talagang nagustuhan niya ito. Ang nobyo na hindi pa niya nakikita ng mukha. Nang banggitin ang paghihiwalay, biglang naalala ni Jiang Suiyao ang nakaraang 6 na buwan. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga matatamis na usapan. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay lilitaw ka sa totoong buhay. Kumakabog ang dibdib ni Jiang Suiyao. Tahimik siyang yumuko at mumiti ng bahagya. Ate, makipagkita ka sa kanya. Ako na ang tatanggi. Hindi handa ka nang lumabas? Namulat ang mga mata ni Jiang Suenin, nagtatakang tumingin sa kapatid. Dahil sa mga karanasan noong bata pa. Nagkaroon ng matinding social anxiety si Jiang Suiyao. Hanggang sa high school, huminto siya sa pag-aaral at nag-aral na lang sa bahay. Dahil sa mahigpit na kontrol ng kanilang ina, lalo siyang naging tahimik. Hanggang sa natuklasan niya ang internet. Ang virtual na mundong ito ay nagbigay kay Jiang Suiyao ng pakiramdam ng pag-aari. Samantala, sa kabilang banda, ikaw ay nasa dorm. Nakatitig sa cellphone, nag-scroll sa TikTok. Mukha kang kalmado, ngunit sa loob, hindi ka ganoon katahimik. Biglang nag-pop up ang isang mensahe sa cellphone, Baby, nandyan ka ba? Alam kong may gusto kang itanong sa akin. Ganito na lang, magkita tayo ngayong gabi. Matapos basahin ang mensaheng ito, nawala ang iyong bahagyang pagdududa. Umiling ka, totoo nga na si Jiang Suenin ang guro. Pagkatapos, nag-type ka sa screen, sige. At saka mo pinaglaruan ang screen ng cellphone. Bago magsimula ang klase kaninang umaga, ang inyong mga chat ay matapang at malaya. Ngunit ngayon, nang malaman na ang tunay na pagkakakilanlan. Sa pagitan ng mga linya, ramdam ang kawalan ng tiwala at hiya. Huminga ka ng malalim, hindi na nag-isip pa, at lumabas na may suot na jacket. Pagkalipas ng 25 minuto, malapit sa isang restaurant, nagsimulang magpaalam si Jiang Suenin sa kapatid. Nakabook na ang pwesto, table 13. Sasamahan kita sa buong oras. Pero magtatago ako sa tabi. Kung kinakabahan ka, tawagin mo lang si ate. Huwag matakot. At huwag kang magpadaig sa awa. Saktong sabihin mo lang, ang relasyong ito ay hindi naman talaga para sa totoong buhay. Pagkatapos, mag-delete na lang kayo ng isa't isa. Pagkasabi noon, nagtago si Jiang Suenin sa isang lugar. Naiintindihan ko, sabi ni Jiang Suiyao sabay tango. Naglakad siya patungo sa restaurant. Nang makarating siya sa pintuan ng restaurant at tumingin sa paligid, biglang sumayaw ang mundo sa kanyang paningin. Parang bawat tao ay nakatingin sa kanya. Ang mga tingin na iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Biglang blanko ang kanyang isip, gulong-gulo kung saan titingin. Buong puso siyang nagsisi na lumabas. Gusto na lang niyang bumalik at hanapin ang ate, umuwi. Ang bahay lamang ang ligtas. Biglang lumingon si Jiang Suiyao, ngunit sa kanyang paningin, ang ate na dapat ay nakatayo sa malapit. Ay nawala na. Yumuko siya at mabilis na naglakad, ngunit bigla siyang bumangga sa isang tao. Guru Jiang, okay ka lang? Nakita kita mula sa malayo sa pintuan ng restaurant. Balak kitang salubungin, ngunit hindi ko inaasahan na babangga ka sa akin. Bukod pa rito, sa tingin mo, si Jiang Suenin ngayon. Iba ang suot niya. Kumpara sa malamig na kagandahan sa klase, ngayon siya ay masigla at kaibig-ibig. Sa tingin mo, napakaganda niya. Nang marinig ni Jiang Suiyao ang boses, itinaas niya ang ulo. Una niyang nakita ang iyong baba. Pagkatapos, ang iyong mukha. Hindi niya alam kung bakit, nang makita ang iyong mukha.
Pakiramdam niya ito ang taong inilarawan ng kanyang ate, isang malinis at may malinaw na mga mata na lalaki. Natigilan si Jiang Xueyao. Nakalimutan niya na siya ay nanginginig ng hindi namamalayan. Nakatitig lang siya sa iyong mukha. Ang ganda ng mukha. Napakaganda. Kumakabog ang puso ni Jiang Xueyao. Nilalamig ka ba? Medyo mahangin ngayon. Napansin mong tila nanginginig si Jiang Xuenin, kaya hinubad mo ang iyong jacket. Inilapag mo ito sa kanyang balikat. Pumasok na tayo. CJ. Nang mailagay ang jacket sa kanya, nabawasan ang takot ni Jiang Xueyao. Inamoy niya ito ng bahagya. Nakakaamoy siya ng bahagyang amoy ng limon. Marahil ito ay amoy labahan at ang amoy ng lalaki sa tabi niya. Samantalang, 10 taon na ang lumipas, ang totoong Jiang Xuenin ay nakatayo sa likod ng mababang halamang bakod. Sumisilip-silip siya at bumubulong, hindi. Bakit ang lapit mo pa, at nakasabit pa ang jacket mo, Jiang Xueyao, ba't ka pumunta para makipaghiwalay? Huwag mong kalimutan. Sa restaurant, nananatili pa ring nalulunod si Jiang Xueyao sa iyong kagandahan. Dahil hindi siya nagsasalita, ikaw ang unang bumasag ng katahimikan. Guro Jiang, ngayon ay iba ka sa klase. Ang buhay at trabaho ay dapat ihiwalay. Ganun ba? Pero mas maganda ka ngayon. Si Jiang Xueyao, sa kanyang isip, ay paulit-ulit na bumubulong. Ako ang ate, ako ang guro, kailangan kong magpakita ng otoridad. Ngunit bigla mong nasabi ang mga salitang ito. Nanigas ang kanyang katawan, at pagkatapos ay unti-unting umakyat ang init ng kanyang pisngi. Hindi nagtagal ay naging nakakapaso ito. Ipinagpatuloy mo ang pagsasalita, online love tayo sa loob ng kalahating taon. Maraming beses, iniisip ko kung ano ang itsura mo. Ngayong nakita na kita. Ano ang nararamdaman? Ang tono ni Jiang Xueyao, pagkatapos ng ilang paghahanda sa kaisipan. Nagpakita ang kanyang pisngi ng walang pakialam na lamig. Dahil para sa kanya, magpanggap na ate. Ay napakadali. Lumaki silang dalawa, magkakilala sila ng lubos. Dati, madalas din silang magpalitan ng papel. Ano ang nararamdaman? Pakiramdam ko, karapat-dapat kang maging kasintahan ko. Napasinghat si Jiang Xueyao sa kanyang sagot. Biglang bumulwak sa kanyang puso ang isang nakakasawang tamis, at naalala rin niya ang simula ng online love, ang pakiramdam ng pag-ibigan. Lalo na ang boses mo, noong online love. Ang bawat voice message na ipinadala mo, ang dalawang magkapatid ay pinakikinggan ng daan-daang beses. Sa sandaling ito, hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Pakyu, huwag kang magsalita ng ganyan, ginugulo mo ang aking damdamin. Pagkatapos, mabilis na inayos ni Jiang Xueyao ang kanyang sarili. Malamig ang tono, maging seryoso. Bigla kang sinabihan, kusang umayos ka ng upo. Ngunit ang iyong malinaw na mga mata ay nakatingin kay Jiang Xueyao. Huwag, hindi rin pwede ito. Nakita ni Jiang Xueyao ang iyong mukhang walang muwang, kaawa-awa, ang iyong mga mata ay kumikislap ng hindi maipaliwanag na damdamin. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Para kang naglalaro ng laro, ang aking inaasahang kasintahan. Anong itsura mo? Sa sandaling iyon ay naguguluhan ka. Nalilito mong kinamot ang iyong ulo. Kasabay nito, dumating ang isang server para maghatid ng pagkain, at ang atensyon ng dalawa ay nailipat. Sa wakas, hindi nakakaiba ang kapaligiran. Huminga ng malalim si Jiang Xueyao upang pigilan ang kanyang kaguluhan. Nang makita ang katahimikan ni Jiang Xueyao, muli kang nagsalita. Ang pagkikita sa totoong buhay ay talagang biglaan. Hindi ko inaasahan na ikaw pala si Guro Jiang. Kaya, ano ang tingin mo sa akin? Sa iyo, wala akong nararamdaman. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Jiang Xueyao. Muli niyang binihisan ang kanyang puso ng matigas na baluti. Dahil pumunta ka para makipaghiwalay, dapat mong tandaan ang misyon. Nanginig ang kamay mo na humahawak ng chopstick. Isang lungkot ang lumitaw sa iyong mga mata. Hindi mo inaasahan na sasabihin niya yon. Kaya tumigil ka sa pagsasalita. Tahimik kang kumuha ng pagkain. Sa wakas, nagsimulang kumilos ang nakababatang kapatid na babae. Ngunit sa sobrang saya. Sa ilalim ng maskara, ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkakasala. Ang pagkakamali ay hindi dapat pasanin ng isang tao lamang. Ang nangyari ay mayroon din siyang hindi maikakailang responsibilidad. Ngunit upang hindi malaman ng kanilang ina, at muling limitahan ang kanilang kalayaan, ito na lamang ang paraan. Gayunpaman, habang iniisip ni Jiang Xueyao kung paano ka babayaran sa material na paraan, bigla niyang napansin na ang dalawang ito ay nagkahawak na ng kamay at nagtititigan pa ng may pagmamahal. Hoy, anong nangyayari? Bumalik tayo sa 1 minuto ang nakalipas. Naiintindihan ko. Ang online love, hindi ito bagay sa isang guro, lalo na kung may kinalaman sa estudyante. Masama rin ang epekto nito sa'yo. Wala kang nararamdaman kaya ako ay kampante. Sinabi mo kay Jiang Xueyao na may pilit na ngiti. Nang marinig ang iyong kagaanan, naramdaman ni Jiang Xueyao na ang kanyang puso ay tinusok ng matatalim na espada. Naiintindihan mo ako, natutuwa ako. Bukod pa rito, malaki ang agwat ng ating edad. Maaari kang humanap sa loob ng paaralan, maraming mabubuting babae.
Umiling ka at pinutol ang sinasabi ni Jiang Suiyao. Hindi naman ako kailangang magkaroon ng relasyon. Sige, ibigay mo ang iyong kamay. Nagulat si Jiang Suiyao at iniabot ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo, kumuha ka ng isang figure mula sa iyong bulsa. Inilagay ko ito sa kanyang palad. Noong nagbakasyon ako noong tag-araw, nag-try akong maglaro sa isang bed and breakfast. Naalala kong minsan mong nabanggit na gusto mo ang figure na ito, at naisip kong bigyan ka ng sorpresa kapag nagkita tayo sa totoong buhay. Ngayon, ang mga mata ni Jiang Suiyao ay bahagyang namumula. Hindi niya inaasahan na ang maliit na bagay na basta niyang nabanggit ay talagang sineseryoso mo. Napagtanto niya na talagang pinahahalagahan mo. Ang online relationship na ito, hindi tulad ng kanyang sarili na nag-aaksaya lamang. Pagkatapos, si Jiang Suiyao, na may mapupulang mata, ay mahinang nagsalita. Nasaan ako, Guru Jiang? Kahit na ang kalahating taong online relationship ay di malilimutan. Pero hindi mo natapos ang sasabihin, biglang umihip ang hangin. Sa susunod na segundo, sumugod si Jiang Suiyao sa iyong mga braso at mahigpit na yumakap. Pasensya na. Ayoko itong mangyari. Medyo mababa ang boses ni Jiang Suiyao. Hindi mo pa naranasan ang ganitong yakap. Kaya't nahirapan kang huminga. Tumingin ka kay Jiang Suiyao sa iyong mga braso, ngayon siya ay tila wala nang kinalaman sa seryosong guro sa paaralan, parang isang nagkasalang dalaga, hindi pa ganap na mature. Naipapahayag lamang ang damdamin sa pamamagitan ng kilos. Napansin mo ang bahagyang panginginig ng katawan ni Jiang Suiyao. Ikaw ay nagsalita, hindi ba ako ang iniwan? Guru Jiang, hindi ba dapat mo akong aliwin? Ayoko ng hiwalayan, pero kung malaman ng paaralan na may relasyon ang guro at estudyante, hindi na ako makakapagpatuloy dito. Pinaghirapan ko ang lahat para makuha ang lahat ng ito. Sa totoo lang, si Jiang Suiyao at ang kanyang ate ay may marangyang pamilya, ngunit hiwalay ang kanilang mga magulang. Ang kanilang ina, na may matibay na personalidad, ay lalong naging mahigpit sa kanilang kontrol. Halos umabot na sa punto ng pagiging abnormal. Sa loob ng mahigit 20 taon, halos wala silang kalayaan. Hanggang sa kumuha si Jiang Suening ng master's degree, at pagkatapos ng pagtatalo sa kanilang ina. Saka siya nagkaroon ng pagkakataong magturo sa Kun University, at isinama si Jiang Suiyao. Hanggang sa edad na 25, sila ay nagkaroon ng kanilang unang online relationship, iyon ang dahilan. Sige na, kumain na tayo. Inaaliw mo si Jiang Suiyao, kahit na nasasaktan ka pa rin, pero halos naunawaan mo na. Ang kanilang sitwasyon ay talagang hindi angkop para magpatuloy. Maaari mo ba akong halikan? Ito lang ang hiling ko. Biglang lumabas ang mga salitang ito mula kay Jiang Suiyao. Maraming beses niyang naisip ang taong gusto niya, na nakatayo sa harap niya at pareho silang nagmamahalan ng buong puso. May mas romantiko pa ba sa mundo? Isang halik, kahit na paalam na halik, gusto niyang mag-iwan ng alaala para sa kanyang unang pag-ibig. Si Jiang Suening, na sumisilip mula sa sulok, ay nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwalang nakatingin. Sa kanilang dalawa na papalapit ng papalapit. Una ay magkahawak, nagyakap, hanggang sa halos maghalikan na. Jiang Suiyao, ano ba ang ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba ang iniutos ko sa'yo? Hindi pwede, dapat alam ko na hindi siya maaasahan. Pagkatapos, hinawakan ni Jiang Suening ang isang dumaraang waiter. Anong kailangan, senyora? Naguguluhang tanong ng waiter. Nag-sign si Jiang Suening na tumahimik at itinuro ang mesa sa malapit. Yung dalawa, isa ang boyfriend ko. At isa ang matalik kong kaibigan, nagtatago sila sa akin. Tingnan mo. Malapit na silang maghalikan. Tumingin ang waiter at nagulat. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding kuryosidad. Sinundan ni Jiang Suening. Pigilan mo sila para sa akin. Hindi pwede, ang mga customer ay Diyos. Maireklamo ako, sabi ng serbidor habang mariing umiiling. Walang sabi-sabi si Jiang Suening. Naglabas ng isang maliit na salansa ng pera at ipinunas sa bulsa ng waiter. Wala kang kailangang gawin kundi kumuha ng baso ng tubig at magkunwaring madapa, ibuhos mo yun sa lalaki, at papuntahin siya sa banyo upang magpatuyo. Ang natitira ay bahala na sa akin. Ang waiter na dati ay ayaw, biglang naapektuhan ng katarungang nasa bulsa. Diyos, para sa iyo ay handa akong magserbisyo. Lumapit siya sa harap mo at nagkunwaring madapa. Pasensya na, senyor. Pasensya na talaga. Masyado akong nagmamadali at hindi ko nakita. May hairdryer sa banyo. Pwede mong linisin ang iyong sarili. Bigla kang nabasa ang buong manggas. Kaya't malungkot mong sinabi, okay lang, at tumayo upang pumunta sa banyo. Ang romantikong atmosfera ay nasira. Pinunasan ni Jiang Suiyao ang kanyang luha at palihim na tumingin sa kanyang ate. Pagkalipas mo, mabilis na lumapit si Jiang Suening kay Jiang Suiyao. Galit siyang nagtanong, ano ba ang ginagawa mo? Sinabi ko sa kanya na maghihiwalay na kami, mahinang sagot ni Jiang Suiyao. Ganyan ka ba makikipaghiwalay? Magkayakap at halos maghalikan na kayo. Hindi ko kaya, sinigawan mo ako. Nang makita ni Jiang Suening ang malungkot na mukha ng kanyang kapatid.
Agad siyang sumimangot at hinila ito palayo. Hindi na dapat kita pinayagan pumunta. Bumalik ka na sa kotse at hintayin mo ako. Pagkatapos itapon si Jiang Shuiyao, mabilis na tinanggal ni Jiang Xuenin ang kanyang mga disgis. Bigla siyang naging kamukha ng kapatid niyang babae. Kung sila ay tatayo ngayon ng magkasama, batay lang sa hitsura. Malamang na hindi sila makilala ng sarili nilang ina. Ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba ni Jiang Xuenin sa kanyang kapatid ay ang kanyang aura ng isang mature na babae. Mula pagkabata, maraming lalaki ang nagtapat sa kanya at tinanggihan, sapat na para pumaligid sa Pasipiko. Kaya para sa paghihiwalay na ito sa'yo, akala niya ay madali lang, at naghanda rin siya ng 250,000 yuan bilang bayad sa paghihiwalay. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos mong linisin ang iyong damit, bumalik ka sa hapagkainan. Nakapag-isip ka na ba? Tanong ni Jiang Xuenin. Nakapag-isip na ako, sabi mo, at diretsong nilapitan si Jiang Xuenin, hinawakan ang kanyang mga pisngi. At hinalikan siya. Sa sandaling iyon, tumigil ang hangin. Dahan-dahang lumaki ang mga mata ni Jiang Xuenin. Ang kanyang utak ay nag-freeze, at isa lang ang nasa isip niya, wala na ang unang halik ko. At pagkatapos mong mahawakan ang labi ni Jiang Xuenin, agad kang humiwalay. Ngunit ang malambot na pakiramdam ay nagdulot sa iyo ng maraming kakaibang damdamin. Ngayon, pakiramdam ni Jiang Xuenin ay mababaliw na siya. Nakatitig pa rin siya ng malaki ang mga mata. Hindi makapaniwala, itinuro ka ng kanyang daliri. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ngayon naman ikaw ang naguluhan. Guro Jiang, hindi mo ba ako pinahahalikan kanina? Pinapayagan mo akong halikan ka, kaya ginawa ko. Ang tapang mo naman, Estudyante Chen, sabi ni Jiang Xuenin sa kanyang itsura ngayon. Ay parang pusang nagalit. Hindi mo maintindihan, kaya't inisip mo na ang pagbabago ni Jiang Xuenin. Ay dahil sa puso ng babae ay tulad ng karayom sa ilalim ng dagat. Kaya nagkibit balikat ka ng walang magawa. Wala namang problema. Simula bata ako, lagi akong sumusunod sa guro. Biglang napaubo si Jiang Xuenin sa sinabi mong iyon. Pagkatapos mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang bank card, 100,000 piso bilang kabayaran. Alam ko na para sa sarili ko lang ang ginagawa ko nang hilingin ko ang hiwalayan. Estudyanteng Chen, kakapasok mo lang sa kolehiyo. Marami ka pang posibilidad sa hinaharap. Pasensya na sa pagsayang ng kalahating taon mong oras. Walang sinumang inaasahan na ganito ang mangyayari. Kung maaari, huwag mong ikwento ang aming online na relasyon kahit kanino. Sapat na. Sa bawat salitang binibitawan ni Jiang Xuenin, lalong lumala ang ekspresyon mo. Hindi mo rin inabot ang bank card. Ang iyong kawalan ng interes ay biglang nagpatigil sa pagsasalita ni Jiang Xuenin. Medyo natigilan siya. Hindi na kailangan pang magsalita. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Pumapayag akong makipaghiwalay. Estudyanteng Chen, sigurado ka na ba? Tumingin ka sa bank card, at biglang nawala ang lahat ng magandang damdamin mo para kay Jiang Xuenin. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi mo para lang bigyang katwiran ang sarili mo para hindi ka makonsensya pagkatapos ng hiwalayan. Huwag kang magkamali. Hindi ko naman intensyon na manggulo sa'yo. Hindi ko rin naisip na ang makipagrelasyon sa isang guro ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Pagkatapos, kumuha ka ng iyong telepono at, sa harap ni Jiang Xuenin, tinanggal ang inyong contact. Hindi ko sinabi kanino man ang tungkol sa ating online na pag-ibigan. Babalik sa normal ang buhay mo. Ngayon, maaari ka nang umalis, Guro Jiang. Mahigpit na pinagdikit ni Jiang Xuenin ang kanyang mga labi. Tahimik siyang tumingin sa iyo pagkatapos ay tumalikod at umalis. Kahit na may kaunting panghihinayang sa kanyang puso. At medyo nalulungkot, ito lang ang katapusan ng bagay na ito. Pagbalik sa kotse, si Jiang Shuiyao, na dating nakayuko, ay biglang umayos ng upo. May pag-asa sa kanyang mga mata, nagtanong siya. Ano nangyari, ate? Pumayag ba siya? Pumayag. Matapos ulitin ni Jiang Shuiyao ang salita, muli siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi mapagkakailang pagkadismaya. Ayaw niya, hindi siya handa. Ngunit wala siyang kakayahang pigilan ito. Bago dumating, hindi siya gaanong emosyonal, ngunit pagkatapos makita ka, hindi na siya naging makatwiran. Dahil 6 na buwan kayong magkasintahan. At ang lahat ng aspeto mo ay talagang nakakapagpatibok ng kanyang puso. Umandar na ang makina. Walang nagsalita ang dalawang babae sa kotse. Biglang naging mabigat ang kapaligiran. Nang malapit na sila sa daan pauwi sa kanilang village. Saka lang nagsalita si Jiang Xuenin upang maghanap ng topic. Gutom ka na ba, Yao Yao? Pagdating sa bahay, magluluto ako ng 2 bowl ng pansit na may karne para sabay tayong kumain. Nang marinig ito ni Jiang Shuiyao, itinaas niya ang kanyang ulo. Bakit hindi mo na lang pumunta? Hindi ka ba talaga pwedeng pumunta? Walang sinabi si Jiang Xuenin. Dahan-dahan niyang pinahinto ang sasakyan, pagkatapos ay lumingon sa labas. Sa makulay na gabi, tanging pagtingin lang, akala ni Jiang Xuenin na ang kanyang kapatid ay mabilis na gagaling. Marahil pagkatapos matulog o umiyak ay magiging maayos na. Ngunit ang totoo ay hindi ganito ang inaakala niya.
Sa loob ng 2 araw at kalahati, si Jiang Shuiyao ay walang gana kumain at uminom. Namuhay ng walang direksyon. Ang kanyang isip ay laging umiikot sa eksena nang makita ka sa restaurant noong araw na yon. Tinalikuran niya ang mga pangakong binitawan noong sila ay nagmamahalan at naging siyang nag-iwan. Ang pakiramdam na ito ay hindi maganda. Sa wakas ay naranasan na rin ni Jiang Shuiyao ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Sa tuwing iniisip niya na hindi na muling ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa iyo, mula ngayon ay estranghero na, para sa kanya ay parang pinipiga ang puso at hindi makahinga. Samantala, si Jiang Xuening na nakatayo sa tabi ay tahimik na inaaliw ang kapatid, ngunit pagkatapos ng ilang salita, hindi na niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Ang saya at lungkot ng isang may sapat na gulang ay hindi basta-basta ipinapakita sa mukha. Mas mabuting itago na lang sa puso. Tulad ng isang babaeng katulad niya, hindi niya kayang magbukas ng damdamin tulad ng kanyang kapatid. Si Jiang Xuening ay mukhang abala sa nakaraang 2 araw, ngunit sa totoo lang siya lang ang nakakaalam dahil kapag siya ay nakatenga, hindi rin niya mapigilan ang maalala ka. Tuwing matapos ang kanyang mga pulong sa paaralan, marami siyang nakakasalubong na estudyanteng kilala siya. Kapag binati siya, kailangan niyang maging magalang na tumugon. Sa mga sandaling iyon, may kakaibang ideya na pumapasok sa kanyang isip kung makakasama ka. Tiyak na sobrang awkward ng sitwasyon. Ngunit gusto pa rin niyang mangyari ang maliit na posibilidad na yon para magkaroon ng kahit kaunting koneksyon sa pagitan niyo. O kaya naman, kahit magkita kayo, isang sulyap lang ang magpapalitan at pagkatapos ay magkukunwaring hindi magkakilala. Bukod dito, kahapon ay nagturo si Jiang Xuening ng isang bukas na klase. Sa silid-aralan, palagi siyang nagkukunwaring hindi sinasadya, ang kanyang paningin ay naglilipat-lipat. Ngunit kahit anong tagal ng kanyang pagmamasid, hindi niya nakita ang iyong figura. Sa oras na yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pagkawala. Paano bang naging kakaiba ang tao? Maliwanag na nakuha na niya ang nais na resulta, ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Biglang lumipas ang kalahating buwan. Ang sobrang ikinagulat ni Jiang Xuening ay ang kanyang kapatid na babae ay nakabangon mula sa kalagayan ng pag-ibig at ganap na bumalik sa dati niyang masigla at kaibig-ibig na anyo. At sumigaw pa na gusto kumain ng braised ribs na luto ng ate. Siyempre, si Jiang Xuening ay masayang pumayag. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa kusina upang ayusin ang mga sangkap. Biglang may sinabi si Jiang Shuiyao sa sala, "Ate, pagkatapos kumain, samahan mo akong mamasyal sa baba." Nagulat si Jiang Xuening nang marinig ito. Ang kutsilyo na pumuputol ng mga bagay ay biglang natigil sa hangin. Hindi siya makapaniwalang itinaas ang kanyang mukha at lumingon. "Hindi ako pwedeng manatili sa bahay palagi. Kailangan kong matutong makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Hindi mo naman ako kayang alagaan habang buhay, di ba?" Unti-unting pumapasok ang tag-araw. Ang mga tao sa kalye ay nagsusuot ng magaan na pang-itaas, at ang mga nahulog na dahon ng puno ng platano ay hindi na makapal na nakatambak sa magkabilang gilid ng daan. Sa madalas na paglabas ng dalawa, si Jiang Shuiyao ay lalong nadadagdagan ang pakikipag-ugnayan sa labas. Noong una, si Jiang Xuening ang nagdadala sa kanya sa iba't ibang lugar, hanggang sa isang araw ay bigla siyang bumaba ng mag-isa. Bagamat bumili lang siya ng isang bote ng Yi calcium milk at mabilis na umuwi para sa kanya na matagal nang hindi lumalabas ng mag-isa. Ito ay tiyak na isang malaking tagumpay. At sa parehong oras, sa loob ng isang buwan na ito, ikaw ay naging abala rin. Pumapasok sa klase, pumupunta sa library, pinapakain ang munting pusang kaibigan, sumasali sa mga aktibidad ng samahan. Nagsubmit ng papel, ganito na lang unti-unting nasanay sa buhay na walang pag-ibig. Sa halip ay lumubog sa dagat ng kaalaman at patuloy na umuunlad. Isang gabi, isang magandang figura ang naglalakad sa campus. Ang mga estudyanteng nagdaraan ay nagbabati sa kanya ng isa-isa. Ang kanilang saloobin ay masigasig, at siya ay magalang na tumutugon sa bawat isa. Mula sa mga gusali ng paaralan, pumunta siya sa maliit na hardin. Hanggang sa wala ng masyadong tao, saka siya nakahinga ng maluwag. Ang taong ito ay si Jiang Shuiyao. Nagpanggap siya bilang ate upang maglibot sa Icon University. 2 araw at kalahati na ang lumipas, kahit mga estudyante o iba pang kasamahan. Walang sinuman ang nakapansin ng anumang kakaiba. Sa totoo lang, noong araw na yon, biglang nagbago ang kanyang kalooban mula sa malungkot patungo sa masaya, hindi dahil nakalimutan na niya ang kanyang pagkabigo sa pag-ibig, kundi dahil kumbinsido siya na talagang mahal kanya. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siyang subukan ang isang tunay na relasyon sa totoong buhay. Kahit na itago ito sa kanyang ate na si Jiang Xuening, itago sa lahat. Kaya nagsimula siyang matutong makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Upang makapaghanda sa pagpapanggap bilang ate sa hinaharap. Ngunit ang kanyang damdamin ay labis na kinakabahan, lalo na sa iyo. Natatakot siya na hindi mo siya mapatawad.
Si Jiang Suiyao ay nagsaliksik na ng mga balita sa mga nakaraang araw at nagpasya siyang humingi ng tawad sa iyo ng maayos. Ilang araw na siyang naglalakad-lakad sa maliit na hardin kung saan nagtatambay ang mga pusang senior, ngunit hindi kanya nakita. Sa oras na yon, madilim ang ilaw. Hinimas ni Jiang Suiyao ang ilang pusa na nakapaligid sa kanya at tahimik na bumulong, "Mahal na pusang Panginoon. Kung sa tingin mo ay mapapatawad ako ni Chen Zai, kung gayon, tumahol ka ng isang beses." Itinaas ng pusang senior ang ulo at tinitigan siya ng malinaw na mga mata. "Babae, hinimas-himas ko ang iyong paa ng matagal, bakit hindi mo pa ako binibigyan ng pagkain? Bakit hindi ka tumahol? Sige na, sa tingin mo ba darating si Chen Zai ngayong araw?" Kinuha ni Jiang Suiyao ang pusang may 3 kulay, inalog-alog ito, at nakakunot ang noong nakikipag-usap dito. Kumaluskos. Sa madilim na sulok ng gusali ng paaralan, biglang may narinig na tunog ng sapatos na tumatapak. Sa tuyong sanga. Sa oras na yon, ikaw ay punong-puno ng ngiti, at may dalang ilang piraso ng sausage sa bulsa. Wala nang ibang pagkain, ito lang ang maibibigay. Ilang araw nang hindi pumupunta, talagang na-miss mo ang munting pusang kaibigan. Dahil sa proseso ng pagpapakain sa munting pusang kaibigan, nakakaramdam ka ng sobrang paggaling. Ngunit pagpasok mo pa lang sa maliit na hardin, natuklasan mo na may isang babaeng nakaupo roon, at ilan sa mga munting kaibigan ay nakapaligid sa kanya. Ang ilaw mula sa gusali ng paaralan ay hindi direktang sumisikat. Medyo may liwanag, ngunit ang mababang mga palumpong ay humaharang sa karamihan. Pagkatapos, inalis mo ang iyong tingin at yumuko. Tinawag mo ang ilang munting pusang kaibigan, "Halika rito." Nang marinig ang ingay, tahimik na lumingon si Jiang Suiyao. Nagkatagpo ang inyong mga mata, isang sulyap lang. Nakatingin sa pamilyar na mukha, bigla kang natigilan. Ang mga ekspresyon ng inyong dalawa ay sabay na nanigas. Para bang ang oras ay nagyelo sa sandaling yon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo ka na natigilan. Tumalikod ka at aalis na. "Hoy," may narinig mula sa likuran. Si Jiang Suiyao, na nakatingin sa iyong likuran, ay nagmamadaling itinago ang kanyang panloob na damdamin at tumayo ng tuwid. Ipinakita niya ang nararapat na asal ng isang guro sa estudyante, at sinabing, "Estudyanteng Chen, hindi ka ba bumati sa guro? 302, bakit ka biglang tumalikod at aalis?" Sa sinabing iyon, sa loob-loob mo'y galit na galit ka, para lang maiwasang maalala ang tungkol kay Jiang Suiyao. 303 sa mga nakaraang araw, marami kang pagsisikap na ginawa, at wala kang kahit katiting na pagnanais na makipag-ugnayan sa babaeng ito. 304 ngunit sa hindi inaasahan, muli mo siyang nakita. "Guro Jiang, magandang araw." "Guro Jiang, paalam." 305 Teka muna. Biglang nag-alala si Jiang Suiyao. Inisip niya na magagalit ka kapag nakita mo siya. 306 ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalamig ng iyong ugali, kahit makapagsalita man lang ay hindi mo siya papayagan. 307 sa kagipitan, dumiretso si Jiang Suiyao at hinila ang manggas mo. 308 pagkatapos, ang kanyang mga pinong daliri ay dahan-dahang dumulas at humawak sa iyong pulso. Naramdaman mo ang lambot ng kanyang mga daliri sa iyong pulso. 309 bigla kang nangatal na parang nakuryente, at mabilis mong iwinaksi ang kanyang kamay, sabay pakita ng isang muhi na ekspresyon. Nang makita niya ang iyong itsura, 310 sa isang iglap, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Jiang Suiyao, labis siyang nasaktan. 311 nagsimula ring sumakit ang kanyang ilong, at kung hindi niya pinigilan, tiyak na lalabas ang luha sa kanyang mga mata. 312 naisip ni Jiang Suiyao, noong dati kayong nag-online na magkasintahan, kahit isang walang kabuluhang reklamo, 313 seryoso ka pa ring sumasagot. At ang ganoong magandang relasyon ay hindi niya pinahalagahan. 314 na ngayon, ang iyong napakasamang ugali ay dahil lamang sa kanya, walang ibang dapat sisihin. 315 taos puso akong humihingi ng tawad. Paumanhin, Guro Jiang Suinin. 316 na, hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Uwi na ako sa dormitoryo. 317, pumunta ako dito ng sadya. May sasabihin ako sa'yo. Pakiusap, hayaan mo akong matapos. 318 sa sinabing iyon, sa loob-loob mo'y ngumiti ka ng malamig. Inakala mo na muli iyon niyang mga peking salita, hindi ba? 319, sino ang pinagkukunwari mong minamahal? Sa oras na yon, totoo mong naisip na si Jiang Suinin ay talagang masama. 320, isang babaeng may magandang mukha at mataas na edukasyon, mahusay sa lahat ng aspeto, bakit kailangan niyang maging isang green tea at mandiri ang mga tao? 321, sige, sabihin mo na agad. Tayo ni 322, pwede ba tayong mag-usap ng nakayuko? Medyo maingat ang ekspresyon ni Jiang Suiyao, at itinuro niya ang gusaling pang-eskwela sa tabi. 323, may pagmamakaawa sa kanyang tono, kapag may nakakita, masama ang epekto.
Sa sinabing iyon, naglabas ka ng hotdog mula sa iyong bulsa. 324 tahimik kang yumuko, habang binubuksan ang plastik at hinahaplos ang pusa sa iyong paanan. 325 si Jiang Xueyao ay naka-high heels kaya hindi siya gaanong komportable. Kailangan niyang kumilos sa pwesto niya, dahan-dahang gumapang palapit sa iyo. 326 lumapit siya ng napakalapit, at saka kumindat ang kanyang maningning na mga mata, sabay mahinang tanong, 327, galit ka ba? Hindi ako galit. Bakit ako magagalit sa isang estranghero? 328 sinabi mo iyon at malamig na tumingin sa kanya. Nagkamali ako. Paumanhin. 329 bahagyang yumuko si Jiang Xueyao na parang nagmamakaawa, iniunat ang kamay at bahagyang itinulak ang iyong braso, at ang kanyang boses ay napakalambot at matamis. 330 nang marinig mo ang tono niya, para kang bumalik sa nakaraan. Pamilyar na pamilyar ka sa tonong iyon. 331 katulad noong gabing iyon na tumawag siya sa iyo ng hating gabi, parehong-pareho ang boses. 332 totoo nga, ganito siya sa pribado. Ngunit hindi ka naawa at nagsalita ka, hindi ba malinaw na ang usapan natin noong araw na iyon? 333, kailangan ko bang ulitin ang mga sinabi mo noong araw na iyon? Paumanhin? Sino bang may kailangan ng paumanhin mo? 334 nang marinig iyon, mahigpit na kinagat ni Jiang Xueyao ang kanyang labi at ibinaba ang ulo na hindi mo makita ang ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman. 335 ang sakit ay parang hiwa ng kutsilyo, hindi ito eksaherado. Ngunit para kay Jiang Xueyao, ang sakit na ito ay mas mabuti kaysa sa paghating nararanasan niya sa loob ng kanyang silid tulugan, 336 na balisa at hindi makatulog. Kahit papaano, nakita kanya, hindi ba? Sa mga nakaraang araw, si Jiang Xueyao ay puro alaala, 337 sa bawat sandali ay naiisip niyang makita ka sa eskwelahan. Dahil sa pag-isip na yon, wala siyang mapag-isipan ng maayos. 338 sa kanyang puso, basta't makita ka lang, handa siyang gawin ang anuman. At 2.5 minuto ang nakalipas, 339 nang marinig niya ang ingay, itinaas niya ang kanyang ulo, dala ang lahat ng pag-asang nakatago sa loob ng maraming araw, at sa sandaling makita ka. 340 ang tuwa sa kanyang puso ay walang kapantay, kahit ang paghinga ay tila tumigil. Nitong mga nakaraang araw, napilitan siyang makisalamuha sa kinasusuklaman niyang mundo. 341 naglakas loob na lumabas ng mag-isa, nagsinungaling sa kanyang ate para mag-shopping. Lahat ng pagsisikap na ito ay sa wakas ay nagbunga. 342 tuwang-tuwa si Jiang Xueyao sa kanyang puso. Naisip niya, ang mga ginawa ko noon, 343 ay lubos na iresponsable, hindi ko tinupad ang aking mga pangako. Mali kong itinuring ang relasyong ito bilang isang laro. 344 hindi ko naisip kung paano maging responsableng kasintahan, sa halip ay makasarili akong natakot na maapektuhan ang aking totoong buhay. 345 talagang kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, at umaasa akong mapapatawad mo ako. Hindi pa kailanman naging ganito si Jiang Xueyao, 346 taos-pusong nagsalita ng ganito kahaba. Pinagkabit-kabit niya ang kanyang mga daliri, pinipigilan ang pag-iyak. 347 noong nasa bahay ako, hindi ako makatulog, kahit anong gawin ay wala sa isip ko, puro ang mga alaala ng ating pag-ibigan. 348 matapos ang mahabang pag-isip, napagtanto ko kung gaano ako mali. Kung handa kang patawarin ako, 349, kahit anong parusa ay kaya kong tanggapin. Pagkasabi ni Jiang Xueyao, tumahimik siya at tanging nakatingin sa iyong katawan. 350 biglang naging mabigat ang kapaligiran. Ang malamig na hangin ng gabi ay patuloy na umiihip, ramdam ang mainit na init ng tag-araw. 302 bakit ka biglang tumalikod at aalis? Sa sinabing iyon, sa loob-loob mo'y galit na galit ka, para lang maiwasang maalala ang tungkol kay Jiang Xueyao. 303 sa mga nakaraang araw, marami kang pagsisikap na ginawa, at wala kang kahit katiting na pagnanais na makipag-ugnayan sa babaeng ito. 304 ngunit sa hindi inaasahan, muli mo siyang nakita. Guru Jiang, magandang araw. Guru Jiang, paalam. 305 teka muna. Biglang nag-alala si Jiang Xueyao. Inisip niya na magagalit ka kapag nakita mo siya. 306 ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakalamig ng iyong ugali. Kahit makapagsalita man lang ay hindi mo siya papayagan. 307 sa kagipitan, dumiretso si Jiang Xueyao at hinila ang manggas mo. 308 pagkatapos, ang kanyang mga pinong daliri ay dahan-dahang dumulas at humawak sa iyong pulso. Naramdaman mo ang lambot ng kanyang mga daliri sa iyong pulso.
300 bigla kang nangatal na parang nakuryente at mabilis mong iwinaksi ang kanyang kamay, sabay pakita ng isang muhi na ekspresyon. Nang makita niya ang iyong itsura, 3-0 sa isang iglap, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Jiang Shuiyao, labis siyang nasaktan. 311 nagsimula ring sumakit ang kanyang ilong, at kung hindi niya pinigilan, tiyak na lalabas ang luha sa kanyang mga mata. 312 naisip ni Jiang Shuiyao, noong dati kayong nag-online na magkasintahan, kahit isang walang kabuluhang reklamo, 313 seryoso ka pa ring sumasagot. At ang ganoong magandang relasyon ay hindi niya pinahalagahan. 314 na ngayon, ang iyong napakasamang ugali ay dahil lamang sa kanya, walang ibang dapat sisihin. 315 taos puso akong humihingi ng tawad. Paumanhin, Guru Jiang Xuenin. 316 na hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Uwi na ako sa dormitoryo. 317 pumunta ako dito ng sadya. May sasabihin ako sa'yo. Pakiusap, hayaan mo akong matapos. 318 sa sinabing iyon, sa loob-loob mo'y ngumiti ka ng malamig. Inakala mo na muli iyon niyang mga peking salita, hindi ba? 319, sino ang pinagkukunwari mong minamahal? Sa oras na yon, totoo mong naisip na si Jiang Xuenin ay talagang masama. 321 babaeng may magandang mukha at mataas na edukasyon, mahusay sa lahat ng aspeto, bakit kailangan niyang maging isang green tea at mandiri ang mga tao? 321, sige, sabihin mo na agad. Tayo ni 322, pwede ba tayong mag-usap ng nakayuko? Medyo maingat ang ekspresyon ni Jiang Shuiyao at itinuro niya ang gusaling pang-eskwela sa tabi. 323, may pagmamakaawa sa kanyang tono, kapag may nakakita, masama ang epekto. Sa sinabing iyon, naglabas ka ng hotdog mula sa iyong bulsa. 324 tahimik kang yumuko, habang binubuksan ang plastik at hinahaplos ang pusa sa iyong paanan. 325 si Jiang Shuiyao ay naka-high heels, kaya hindi siya gaanong komportable. Kailangan niyang kumilos sa pwesto niya, dahan-dahang gumapang palapit sa iyo. 326 lumapit siya ng napakalapit, at saka kumindat ang kanyang maningning na mga mata, sabay mahinang tanong, 327, galit ka ba? Hindi ako galit. Bakit ako magagalit sa isang estranghero? 328 sinabi mo iyon at malamig na tumingin sa kanya. Nagkamali ako. Paumanhin. 329 bahagyang yumuko si Jiang Shuiyao na parang nagmamakaawa, iniunat ang kamay at bahagyang itinulak ang iyong braso, at ang kanyang boses ay napakalambot at matamis. 330 nang marinig mo ang tono niya, para kang bumalik sa nakaraan. Pamilyar na pamilyar ka sa tonong iyon. 331 katulad noong gabing iyon na tumawag siya sa iyo ng hating gabi, parehong-pareho ang boses. 332 totoo nga, ganito siya sa pribado. Ngunit hindi ka naawa at nagsalita ka, hindi ba malinaw na ang usapan natin noong araw na iyon? 333, kailangan ko bang ulitin ang mga sinabi mo noong araw na iyon? Paumanhin? Sino bang may kailangan ng paumanhin mo? 334 nang marinig iyon, mahigpit na kinagat ni Jiang Shuiyao ang kanyang labi at ibinaba ang ulo na hindi mo makita ang ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman. 335 ang sakit ay parang hiwa ng kutsilyo, hindi ito eksaherado. Ngunit para kay Jiang Shuiyao, ang sakit na ito ay mas mabuti kaysa sa paghating nararanasan niya sa loob ng kanyang silid tulugan, 336 na balisa at hindi makatulog. Kahit papaano, nakita kanya, hindi ba? Sa mga nakaraang araw, si Jiang Shuiyao ay puro alaala, 337 sa bawat sandali ay naiisip niyang makita ka sa eskwelahan. Dahil sa pag-isip na yon, wala siyang mapag-isipan ng maayos. 338 sa kanyang puso, basta't makita ka lang, handa siyang gawin ang anuman. At 2.5 minuto ang nakalipas, 339 nang marinig niya ang ingay, itinaas niya ang kanyang ulo, dala ang lahat ng pag-asang nakatago sa loob ng maraming araw, at sa sandaling makita ka. 340 ang tuwa sa kanyang puso ay walang kapantay, kahit ang paghinga ay tila tumigil. Nitong mga nakaraang araw, napilitan siyang makisalamuha sa kinasusuklaman niyang mundo. 341 naglakas loob na lumabas ng mag-isa, nagsinungaling sa kanyang ate para mag-shopping. Lahat ng pagsisikap na ito ay sa wakas ay nagbunga. 342 tuwang-tuwa si Jiang Shuiyao sa kanyang puso. Naisip niya, ang mga ginawa ko noon, 343 ay lubos na iresponsable, hindi ko tinupad ang aking mga pangako. Mali kong itinuring ang relasyong ito bilang isang laro. 344 hindi ko naisip kung paano maging responsableng kasintahan, sa halip ay makasarili akong natakot na maapektuhan ang aking totoong buhay.
345 talagang kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, at umaasa akong mapapatawad mo ako. Hindi pa kailanman naging ganito si Jiang Shuiyao, 346 taos pusong nagsalita ng ganito kahaba. Pinagkabit-kabit niya ang kanyang mga daliri, pinipigilan ang pag-iyak. 347 noong nasa bahay ako, hindi ako makatulog, kahit anong gawin ay wala sa isip ko, puro ang mga alaala ng ating pag-ibigan. 348 matapos ang mahabang pag-isip, napagtanto ko kung gaano ako mali. Kung handa kang patawarin ako, 349 kahit anong parusa ay kaya kong tanggapin. Pagkasabi ni Jiang Shuiyao, tumahimik siya at tanging nakatingin sa iyong katawan. 350 biglang naging Bakit bigla kang tumalikod at aalis? Nang marinig ito, sobrang naiinis ka sa loob. Upang maiwasang maalala ang mga bagay tungkol kay Jiang Xuening. Sa panahong ito, marami kang ginawang pagsisikap, at ayaw mo nang magkaroon ng anumang kontak sa babaeng ito. Ngunit sa hindi inaasahan, muli mo siyang nakita. Guru Jiang, magandang araw. Guru Jiang, paalam. Teka, biglang nag-alala si Jiang Shuiyao. Inisip niya na matutuwa ka kapag nakita mo siya. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kang kasungit. Hindi man lang makapagsalita. Sa pagmamadali, dumiretso si Jiang Shuiyao at hinila ang manggas mo. Pagkatapos, dahan-dahang dumausdos ang kanyang manipis na mga daliri at pumulupot sa iyong pulso. Naramdaman mo ang lambot sa iyong pulso. Bigla kang nakatal na parang nakuryente at mabilis mong iwinasiwas ito, sabay gawa ng mukhang nandidiri. Nang makita kanyang ganyan, parang sinaksak ang puso ni Jiang Shuiyao. Sobrang sakit. Nagsisimula na ring sumakit ang kanyang ilong. Kung hindi niya pinigilan, malamang ay lumuha na ang kanyang mga mata. Naalala ni Jiang Shuiyao noong sila'y nag-online dating, kahit isang nakakainip na reklamo lang. Sineseryoso mo at sinasagot, at ang ganoong klaseng pag-ibig ay hindi niya pinahalagahan. Ngayon, ang sama ng iyong pakikitungo sa kanya, kasalanan niya lahat. Wala siyang masisisi. Taos pusong paumanhin, pasensya na, Guru Jiang Xuening. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Babalik na ako sa dormitoryo. Pumunta ako rito para sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Papayagan mo ba akong magsalita? Nang marinig ito, napangiti ka ng malamig sa loob. Malamang mga peking salita na naman ito. Hindi naman. Sino ang pinagpapanggap mong minamahal? Sa puntong ito, talagang naisip mong hindi maganda si Jiang Xuening. Isang babaeng may magandang itsura at mataas na pinag-aralan, magaling sa lahat. Bakit kailangan niyang maging isang tsaan na nakakadiri? Sige, sabihin mo na agad. Pwede ba tayong mag-usap ng nakaupo? Medyo maingat ang ekspresyon ni Jiang Shuiyao, sabay turo sa katabing gusali ng paaralan. Parang may pagmamakaawa. May makakakita sa atin, hindi maganda. Nang marinig ito, kinuha mo ang hotdog mula sa iyong bulsa. Tahimik kang yumuko, hinihimas ang pusa sa iyong paanan habang binubuksan ang balot. Hirap si Jiang Shuiyao dahil naka-high heels siya. Sa kanyang kinatatayuan, sumiksik siya sa tabi mo. Napakalapit, tapos kumurap ang kanyang nagniningning na mga mata at pabulong na nagtanong. Galit ka ba? Hindi ako galit. Bakit ako magagalit sa isang estranghero? Sabi mo, malamig na tumingin sa kanya, ako ay mali, paumanhin. Si Jiang Shuiyao ay bahagyang yumuko ng maamo, iniabot ang kamay at marahang itinulak ang braso mo, napakalambing din ng boses niya. Nang marinig ang tono na ito, parang nanaginip ka ng dati, pamilyar na pamilyar sa iyo ang tonong ito. Katulad ng boses niya noong tawagan kanya sa kalagitnaan ng gabi, eksakto. Talagang ganito siya kapag pribado, pero matigas kang nagsalita, hindi ba't malinaw na ang sinabi natin noong araw na yon? Kailangan ko bang ulitin ang sinabi mo noong araw na yon? Paumanhin, sino bang nangangailangan ng sorry mo? Nang marinig ito, mahigpit na kinagat ni Jiang Shuiyao ang kanyang labi, tumingin pababa, hindi makita ang ekspresyon, ngayon ay hindi niya mailarawan ang nararamdaman niya. Masakit na parang pinutol ng kutsilyo, pero para kay Jiang Shuiyao, ang sakit na ito ay mas mabuti kaysa sa kanyang paghihirap sa kwarto. Kaysa sa pagpupuyat at paghihirap, mas mabuti, dahil kahit papaano nakita kanya, di ba? Nitong mga nakaraang araw, si Jiang Shuiyao ay lagi kang iniisip. Sa bawat sandali, iniisip niyang makasalubong ka sa paaralan, pinahihirapan siya ng ganitong pag-isip, hindi na siya makapag-isip ng kahit ano. Sa puso niya, basta makita ka lang, handa siyang gawin ang lahat. At 2 minuto at 30 segundo ang nakalipas. Narinig niya ang ingay, itinaas ang mukha, dala ang inipon na pag-asa sa loob ng maraming araw, at sa sandaling makita ka. Ang saya sa kalooban ay hindi maihahambing, kahit ang paghina ay tumigil. Sa mga araw na ito, napilitan siyang makipag-ugnayan sa kinasusuklamang mundo. Naglakas loob na lumabas mag-isa, nagsinungaling sa ate para mag-shopping, lahat ng pagsisikap na ito ay sa wakas ay nagbunga. Si Jiang Shuiyao ay talagang masaya sa loob. Naisip niya, ang aking mga ginawa noon ay napaka-iresponsable, hindi tumutugma sa aking orihinal na pangako.
Nagkamali ako na ituring ang relasyon na ito bilang laro. Hindi ko naisip kung paano manindigan bilang kasintahan, sa halip ay makasarili kong natakot na maapektuhan ang totoong buhay. Kailangan talaga kitang hingan ng tawad at sana mapatawad mo ako. Si Jiang Suiyao ay hindi pa naging ganito. Taos pusong magsalita ng ganito kahaba, ang kanyang mga daliri ay pinagkakagulo, pinipigilan ang pag-iyak. Kapag nasa bahay ako, hindi ako makatulog, walang ginagawa ng may konsentrasyon, puro alaala ng ating pag-ibigan ang nasa isip ko. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Basta patawarin mo lang ako. Kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Pagkatapos sabihin, tumahimik si Jiang Suiyao, nakatingin lang sa katawan mo. Biglang naging mabigat ang atmosfera, mahinang simoy ng gabi ay patuloy na umiihip, ramdam ang init ng tag-init. Subalit sa hindi inaasahan, ang sagot mo pagkatapos mong mag-isip ay pinapatawad kita. Talaga ba? Ang mga mata ni Jiang Suiyao ay biglang napuno ng tuwa. Talaga. Pero Guru Jiang, pagkatapos mong mapatawad, sana'y lubusan kang mawala sa buhay ko. Pagkasabi mo nito, tumayo ka at walang pag-aatubiling lumabas ng maliit na hardin. Wala kang iniwang puwang. Kahit ano pang magandang salita, ay hindi matutumbasan ang sakit na dulot ng gawa. Nanlamig ang puso ni Jiang Suiyao, nakatulala siya sa kinatatayuan. Pinagmasdan niya ang iyong likod hanggang sa maglaho ito sa kanto. Subalit saglit lamang siyang natigilan, agad niyang naisip na hindi kanya basta-basta pakakawalan. Kaya mabilis siyang tumayo at hinabol ka. Biglang isang masakit na sigaw ang narinig. Tila babagsak si Jiang Suiyao ng patihaya. Napakalakas ng ingay. Pagkatapos ay isang malakas na lagapak, nagliparan ang alikabok sa lupa. Maraming nahulog na dahon ang natangay, umiikot sa hangin bago bumagsak. Nakaramdam si Jiang Suiyao ng matinding init sa kanyang hita. Hindi niya napigilan ang masakit na sigaw. Ngunit ang hapdi na nagmumula sa kanyang hita ay lalong lumala. Napakunot ang kanyang noo at napabuntong hininga. Siyempre narinig mo rin ang ingay sa likuran. Bahagya kang natigil sa iyong paglalakad. Alam mo na ang pinakamabuting gawin ay huwag nang lumingon kahit na ano paman. Kahit na anong itsura ng pagkakadapa ni Jiang Suiyao. Ay wala kang kinalaman doon, di ba? Hindi ba ito mismo ang gusto niya? Isang buwan na ang nakalipas, gusto ka na niyang iwasan ng tuluyan. Ngayon bigla siyang nagpakita ng walang dahilan. Sino ba ang naasar niya? Baka peke lang ang pagkadapa. Anong hindi magagawa ng isang plastik? Sa isang iglap, libu-libong kaisipan ang pumasok sa iyong isip. Ngunit sa huli, lumingon ka pa rin. Kahit na ang nadapa ay isang estranghero, ayon sa pagpapalaki sa iyo mula pagkabata, hindi mo ito pwedeng baliwalain. Ngunit naisip mo, isang sulyap lang. Kung hindi naman ito seryoso, magpapatuloy ka na sa iyong lakad. Gayunpaman, si Jiang Suiyao na nakahiga sa lupa ay hindi makatayo. Nakahawak siya sa kanyang hita. Medyo nagulo ang kanyang magandang mukha, at may namumuong dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nasugatan ka? Nang makita ito, tinanong kita habang mabilis na lumalapit. Pagkatapos ay kinuha ko ang cellphone at binuksan ang flashlight. Hindi ko alam. Masakit lang talaga. Bitawan mo ang kamay mo. Tingnan ko kung gaano kalala. Noong una ay takot na takot si Jiang Suiyao, ngunit nang marinig ang bahagyang seryosong tono mo. Nakita ni Jiang Suiyao ang seryosong ekspresyon mo. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang kaba. Pagkatapos ay binitawan niya ang kanyang kamay. Pinalapit mo ang iyong ulo upang suriin ang sugat. Ngunit sa hindi inaasahan, isang tingin ay ikinagulat mo. Mayroon palang 2 sentimetro na sugat. Guru Jiang, pumunta kayo sa klinik para magpagamot. Hindi mo ba ako alalayang tumayo? Nang marinig ito, tumingin sa iyo si Jiang Suiyao na parang kaawa-awa. Nagtagpo ang inyong mga mata. Nakangiwi ang kanyang labi. Sa kanyang mukha na kadalas ay mahinhin, ngayon ay may bahid ng sama ng loob. Sinadya mong magmukhang malamig. Inalalayan mo siya, ginamit mo ang iyong lakas para subukang buhatin siya. Ngunit sinadya ni Jiang Suiyao na huwag tumayo, parang nakadikit sa lupa. Medyo nagmamadali pa ang boses niya habang sumisigaw. Masakit, masakit. Kung ganoon, subukan mong tumayo ng mag-isa. Medyo nainis mong sabi. Nang marinig ito, lalong naawa si Jiang Suiyao. Chen Yuan, ikaw. Medyo malupit ka naman. Nang marinig ito, tumingin ka kay Jiang Suiyao mula sa itaas. Kung ikukumpara sa'yo, malayo pa ako. Nanginginig si Jiang Suiyao sa titig mo. Siyempre alam niya kung ano ang tinutukoy mo at ito talaga ang kanyang kasalanan. Walang lugar para sa pagdadahilan. Kung magiging mahinahon ka lang, baka makatayo ako. Tumahimik si Jiang Suiyao sandali bago magsalita ng mahina. Bahagya niyang kinagat ang kanyang basang labi at ginamit ang isang kamay para itukod ang sarili. Ang tono ay mahina at nag-aalangan. CJ, sabi mo at iniunat ang kamay para buhatin siya. Ngunit sa susunod na segundo, biglang yumakap si Jiang Suiyao sa iyong leg. Mahigpit na mahigpit. Ikaw, anong ginagawa mo? Bigla kang naguluhan. Hindi ka makakilos ng maayos, hindi ito, hindi yon. Napaka-uncomfortable ng posisyon na ito.
Ngunit si Jiang Shuiyao, na sa wakas ay nakahanap ng dahilan para mapaiwan ka, ay hindi ka basta-basta pakakawalan. Niyakap ka niya, idinikit ang kanyang pisngi sa iyo, at huminga ng malalim, sinisipsip ang iyong amoy ng may kasiyahan. Pagkatapos ay kuskus-kuskus ka niya kung saan-saan, habang paulit-ulit na sinasabi, ang sakit. Sakit, sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ni Jiang Shuiyao ay napakabango mo. Ito ay bigla siyang nagpaalala sa jacket na isinuot niya noong araw na yon. Habang sumisinghot, lalo siyang naadik. Sumisinghot ng sumisinghot, bigla niyang nakalimutan ang sakit sa kanyang binti. Unti-unti pa niyang inilapit ang kanyang ilong sa iyong leg. Kung maaari lang, gusto niyang humanap ng dahilan para tanggalin ang isa mong damit para magamit niyang unan sa pagtulog sa gabi. Sa pag-isip pa lang niya, parang may usa na sumasayaw sa kanyang dibdib. Samantala, ikaw naman ay sobrang hindi komportable. Ang mainit mong hininga ay dumapo sa iyong leg. Mabilis mong itinulak si Jiang Shuiyao. Aso ka ba? Ang magandang mood mo sa pagpapakain ng pusa ay ganap na nasira ng masamang dating kasintahan. Sa inis, nasambit mo ang mga salitang ito. Sa isang iglap, ang ekspresyon ni Jiang Shuiyao na may bahid ng tuwa ay direktang naniga sa kanyang mukha. Nagulat siya sa sinabi mo, nakatitig lang sa iyo sa liwanag ng buwan na hindi masyadong maliwanag. Maliwanag na makikita na namumula na ang kanyang mga mata, at nagsisimula ng umikot ang luha. Lalo pang humigpit ang pagkakakuyom niya ng kanyang kamao, tama ka sa sinabi, pero hindi ka nagsisisi. Parang may sasabihin pero napipigilan, mga masasakit na salita ang nasa isip. Sana maintindihan ni Teacher Jiang Xuinyan ang tunay mong saloobin. Hindi na kailangan magpanggap, mas mabuti kung magalit na lang siya ng diretsyo, para sa ikabubuti ng lahat. Tulad ng inaasahan, nagalit si Jiang Shuiyao. Bigla siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ang braso mo. Biglang natigilan ang ekspresyon niya, may kislap ng tuso sa mga mata ni Jiang Shuiyao. Hindi na niya mapigilang umiti kung malalaman ng iba na ang sikat na Ming Zhu ay isang higante. Si ng Qiangshen Group, anak ng tanyag na Jiang Ruyan, na ganito kumilos para sa isang lalaki. Tiyak na maraming mayayamang suitors ang magsusuntok sa pader at hindi siya nahihiya. Sa halip masaya siya. Pakiusap, miyembro, huwag ka nang magalit sa akin. Kuya, miyembro kuya. Ginamit ni Jiang Shuiyao ang lahat ng kanyang kakayahan, sa totoo lang. Bihira siyang maglambing mula pagkabata, pero magaling siya rito, lalo na kapag ginagawa niya kay Ate Jiang Xuinyan. Halos laging epektibo. Sinusubukan mong labanan ang napakalakas na atake sa isip. Dahil 20 anyos ka pa lang, isa ka pang inosenteng lalaking estudyante, at ang mukhang ginagamit ni Jiang Shuiyao ay ang mukha na karaniwang nagtatalumpati sa entablado, mahinahon at walang pakialam. Mas maganda at elegante ito kaysa sa isang biro. Pero ganito siya, hinawakan ang kamay mo at mahina siyang tumawag. Paulit-ulit at may pagmamakaawa. Bigla kang nakaramdam ng init ng dugo. Ang magandang babae ay nakakabihag ng lahat, at ang maganda at may kaibahan na babae na naglalambing ay maihahalin tulad lamang sa 4 na salita, mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ay kinagat mo ang iyong hita. Mabilis kang naging matino, pinaalalahanan ang sarili na huwag magpadaya sa tsaan na ito. Isasama kita sa klinika o maghahanap ako ng 2 kaklase na magdadala sa iyo doon. Pumili ka na ngayon. Ang tigas ng puso mo, hindi ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? 3, 2, 1. Hindi mo pinansin ang sinabi ni Jiang Shuiyao, nagsimula kang bumilang ng mag-isa. Sige, pipiliin kong ikaw ang maghatid sa akin sa klinika. Galit na hinila ka ni Jiang Shuiyao nang ibigay niya. Tapos nagpumilit siyang tumayo. Habang pinapalo ang alikabok sa kanyang damit, dumikit siya sa iyo. Takot na baka bigla kang tumakbo. Kaya mo bang maglakad? Mahinang tanong mo. Hindi na masyadong masakit ngayon. Mahigpit na hinawakan ka ni Jiang Shuiyao. Naramdaman ang bigat sa kaliwang balikat, napilitan kang magsalita muli. Pwede bang? Huwag kang sumabit sa akin ng buo. Sige, luluwag ako, mas mabuti na ngayon. Ang bigat mo, malungkot mong sagot. Hindi pinansin ni Jiang Shuiyao ang inis mong mukha. Bulong niya, hindi naman ganoon kalala. Pagkatapos, 2 kayo. Dumaan sa likod ng gusali ng paaralan, halos walang estudyante sa daan. Madilim ang likod ng gusali. Humihip ang hangin sa gabi. Dahil sa pinsala, mabagal kayong naglakad. Biglang nakaramdam ng sobrang kaligayahan si Jiang Shuiyao, dahil yakap-yakap niya ang braso mo, pinangarap niya ito. Maraming beses niya itong pinangarap, maglakad kasama ang mahal niya, masaya at walang pakialam. Tulad ng karamihan sa ordinaryong mag-asawa, tulad ng mga nakakaantig na eksena sa mga romance anime. Kung pwedeng ganito araw-araw. Sa tingin niya, okay lang na palaging masaktan, parang hindi naman masama. Bilisan mo. Nagmamadali akong umuwi para maglaro. Mabilis mong sinira ang nakakaantig na kapaligiran, sinimulan mo siyang madaliin. Anong pagmamadali sa paglalaro?
Gusto sana tumutol ni Jiang Sueyao, sasabihin na mas mahalaga ba ang laro kaysa sa akin. Pero mabilis siyang napatigil at hindi ito nasabi. Alam niya kung ano ang isasagot mo. Pagkatapos, biglang pinisil ni Jiang Sueyao ang kanyang labi. Tiyak na maraming estudyante doon, masyadong halata kung dadaan tayo ng ganito. Teacher Jiang Suinian, pakiusap unawain, ginagawa ko lang ito dahil sa paggalang sa mga guro. Hinatid kita para magtali, walang dapat itago. Hindi pwede. Tumigil si Jiang Sueyao, pagkatapos ay tumayo siya sa tipto at nahihiyang sabi, sa opisina ko na lang. Kahit ayaw mo, alam mong sa opisina talaga ang pinakamagandang pagpipilian. Si Jiang Suinian ay isa sa mga pinag-uusapan sa paaralan, kahit saan siya pumunta ay napapansin. Kung may ibang estudyante na makakakita sa inyo na magkahawak, tiyak na may chismis na lalabas. Sa oras na yon, hindi mo na maipapaliwanag. Walang tutol, ibig sabihin ay pumayag. Pinigilan ni Jiang Sueyao ang kanyang ngiti. Pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, dinala kanya sa opisina, sinadya niyong maglayo ng kaunti. Simula noon, si Jiang Sueyao ay paminsan-minsan lumilingon sa loob, takot na baka bigla kang tumakas. Totoo naman na may ganyan kang plano, pero nang ang iyong tingin ay bumagsak sa medyo matigas na paraan ng paglalakad niya. Pagdating ng dalawa sa tabi ng lawa, ang maliwanag na buwan ay sumasalamin sa kumikinang na tubig. Wala nang ang tao ngayon, halika na, binibini kong Ginoo. Ang hirap mong utusan, sabi ni Jiang Sueyao na may panunuya, pero ikaw naman ay nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Si Jiang Sueyao ay napilitang lumapit ng maliliit na hakbang, takot na makasagabal sa sugat. Gabi, madilim, mag-isa, ang tawag na binibini kong Ginoo ay may kasamang pagmamahal at hindi inaasahang nakakabighani sa'yo. Medyo nagustuhan mo ang tawag na yon. Kung si Jiang Sueyao noon ang tumawag sa'yo ng ganito, tiyak na matutuwa ka hanggang sa gumulong-gulong. Pero ngayon hawak mo ang iyong mukha, nagkukunwaring walang narinig. Estudyante Chen. Noong huli kitang makita, hindi kita naramdamang ganito, sabi ni Jiang Sueyao at tumigil sandali. Pagkatapos ay naghanap ng tamang salita, at sa wakas ay sinabi habang pinipisil ang ilong, ganito kalamig at walang awa. Pasensya na, Guru Jiang, dati ay dati, ngayon ay ngayon. Kung palagi mong ituturing ang dati bilang ngayon, makinig, senyas ni Jiang Sueyao na huwag ka nang magpatuloy. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Wala akong hinihiling sa'yo. Hindi ba tayo naghiwalay na? Huwag mo akong guluhin, hindi ko rin guguluhin. Hindi ba? Hindi ko maintindihan. Anong klaseng eksena ito ngayon? Pang-aasar ba sa isang 18 taong gulang na kolehiyong lalaki? Nagbibigay ba sa'yo ng kasiyahan? Sa totoo lang, kung sasabihin kong wala akong hinanakit, kasinungalingan iyon. Mas malaki pa ang hinanakit mo kaysa sa langit. Nagdesisyon kang mahalin ang isang babae, nagkaroon ng unang pag-ibig sa buhay, ngunit ang 6 na buwang tamis ay parang panaginip lamang. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamahal. Nagkaroon ng unang pag-ibig sa buhay, ngunit ang 6 na buwang tamis ay parang panaginip lamang. Lahat ng ito ay dala ng babaeng nasa harap mo. Bilang isang inosenteng binata, sa simula ba ay talagang naisip mong nakilala mo ang babae na hindi mo mawawala sa buhay? Ngunit nang magkita kayo sa totoong buhay, walang pag-aatubili niyang winasak ang panaginip na yon, at sabay na taimtim na nagtanong. Naiintindihan mo ako, di ba? Naiintindihan mo, syempre naiintindihan mo. Kaya sa wakas ay nagpasya kang maging mas mahusay, ngunit bigla siyang dumating muli. Bakit naman? May galit ka rin naman. Tiningnan mo si Jiang Sueyao ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, dahan-dahang ibinaba ang ulo, at ang kanyang tono ay napakababa. Si Jiang Sueyao ay nasa ikadaang numero. Pwede ba akong hindi pumila? Putol ni Jiang Sueyao sa iyong sinasabi. Narinig mo ito at napatawa ka. Sino ka ba? Gusto mo lang ako, kaya dapat ko namang tanggapin ng buong puso. At masayang-masaya, parang nanalo ako ng malaking premyo. Pero bilang ex-girlfriend ko, dapat may espesyal akong pribilehiyo, di ba? Bulong ni Jiang Sueyao, pero ikaw ay tuwirang sumagot ng walang awa. Wala. Sige, handa akong pumila ng daang numero. Ang sinasabi ko ba ay tungkol sa pila? Nagkunot ka ng noo at muling nagsalita. Si Jiang Sueyao ay nanginginig sa takot at ipinikit ang mga mata. Bulong-bulong niyang sinabi, hindi ka naman nagpaplanong magkarelasyon, di ba? Kung gayon, kahit anong numero ko ay okay lang. Basta huwag ka lang makipag-date sa iba. Hindi, nagbago ang isip ko. Gusto ko nang magkaroon ng relasyon ngayon. Galit mong sinabi, nanginginig ang ngipin. Baka naman, ang mga estudyante sa eskwelahan ay hindi maganda. Wala namang mas matanda sa akin. Mas matanda ako sa iyo ng 8 taon. Karaniwan, ang nakatatandang kapatid na babae ay mas marunong mag-alaga. Si Jiang Sueyao ay umiwas ng tingin, pinagdikit ang 2 daliri. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla niyang itinaas ang laylayan ng kanyang damit. At saka, maganda ang katawan ko.
Tumingin ka ng hindi sinasadya at bigla kang natigilan. Sa liwanag ng buwan, ang mga binti na mas mahaba pa sa buhay, nakaakit ng pansin, parang isang perpektong obra maestra. Pagkatapos ay nagsalita ka ng magulo, huwag mong gawin yan. Chen Yuan, huwag mong isipin na ako ay bastos. Ang pagiging aktibo ko ay para lang sa'yo. Hanggang ngayon, ikaw lang ang naging relasyon ko. Ikaw ang unang pag-ibig, ako rin. Gusto kong ipakita sa'yo kung paano. Ako ang mauuna. Hindi ako naniniwala. Walang awa mong ibinato ang tatlong salitang ito. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Si Jiang Suiyao ay talagang nagalit. Sa kanyang puso ay may nag-aapoy na apoy, nag-umpugan. Kaya hindi na niya pinansin ang sakit sa kanyang binti. Dumiretso siyang lumapit at niyakap ka, halos itinutulak ka pasulong. Anong gagawin mo, Guru Jiang? Napakalungkot mong sabi, hindi ko alam. Basta sobrang galit ko ngayon. Galit na sabi ni Jiang Suiyao, pero anong kinalaman ko dyan? Siyempre may kinalaman ka. Ikaw ang dahilan ng galit ko. Ikaw ang dapat sumalo. Tara, sa opisina. Sa tahimik, mapayapa at eleganteng opisina, si Jiang Suiyao ay nakaupo sa isang napakahirap na posisyon. Ang kanyang mahabang binti ay dumadampi sa sahig, patuloy na nanginginig. Nahulog ang takong ng sapatos. Sobra ba? Sabi mo habang nakakunot ang noo, nang ang malamig na alkohol. Sa sandaling dumampi sa balat, parang malamig na nagpapalamig, talagang nakakapagpahupa ng init. Nang dumampi ang alkohol sa sugat, ang sakit ay nagpahiyaw ng tuloy-tuloy kay Jiang Suiyao. Sobrang sakit, sinimulan pa niyang hampasin ang balikat mo, kita ang tindi ng sakit. Tiisin mo lang, lilipas din hindi mababalot ang sugat dahil sa paglilinis, napakarumi sa loob. Malamang maraming detalye, seryoso ang iyong saloobin, buong atensyon sa paglilinis ng sugat. Buti na lang maliit ang sugat, kung hindi, tahi at peklat, napakapangit. Habang pinapahid mo, may hawak kang cotton swab, isinasawsaw sa alkohol. Maingat na pinupunasan sa sugat, ngunit biglang nag-react ng malakas si Jiang Suiyao, mahigpit kang niyakap. Sumisigaw ng walang pakundangan, ang sakit. Hindi ko kaya. Bakit ganito kasakit? Dahan-dahan lang, napakagaan ko na. Ikaw, Li. Bago pa matapos ang salita, binuksan ni Jiang Suiyao ang leg mo. Kinalmot ka, ang basa ng labi at leg ay nagdikit, hindi naman masyadong masakit. Hindi naman malakas, pero sapat para mapangiwi ka. Samantala, mabilis mong pinunasan ang sugat sa hita ni Jiang Suiyao para hindi sayang ang kagat niya. Tapos na, bitawan mo na. Inulit ni Jiang Suiyao nang bitawan ang pagkakapit sa leg mo. Pero mabilis pa rin ang paghinga, sa wakas tapos na, anya. Samantala, itinapon mo ang cotton swab sa basurahan at isinara ang takip ng alkohol. Si Jiang Suiyao ay nakasandal ang pisngi sa kamay, tahimik na nakatingin, tila ninanamnam ang sandaling katahimikan. Jiang Suiyao, hindi mo ba ito itinuturing na tadhana? Bilang magkasintahan sa online, napakababa ng tsansa na magkita sa totoong buhay. Pero nagkita tayo, hindi ba ito itinakda? Hindi sa tingin. Nagkataon lang, walang espesyal, di ba? Nag-aalinlangan na nagsalita si Jiang Suiyao, tila hindi naniniwala sa iyong sinabi, nagpasya siyang. Manggulo sa iyo, hindi madali, sa totoo lang. Ang mga babae kapag proactive ay mas nakakatakot kaysa lalaki, at tama na tinamaan ni Jiang Suiyao ang iyong kahinaan. Malumanay siyang nagtanong, noong araw na iyon sa paaralan, nang makita mong magkapareho ang mga singsing namin. Ano ang naramdaman mo? Naging masaya ka ba? Okay lang. Mahinahon mong sagot, tinitigan ka ni Jiang Suiyao sa mata. Gustong makakita ng kahinaan sa iyong mga mata, ngunit iniiwasan mo agad. Dumiretso si Jiang Suiyao sa harap mo. Gustong makita ang iyong mga mata, kumaliwa ka, sumunod siya. Kumanan ka, sumunod din siya, ang malinaw na mata ay puno ng pagtatanong. Nakatingin sa iyo, hindi mo naman sasabihin ang tunay mong nararamdaman. Napilitan kang sumagot, nagsisinungaling ka, masayang sabi ni Jiang Suiyao. Nakaakbay na parang nanununtok, noon, masaya ka ba? Ikaw na lang magbenda. Babalik na ako sa dorm. Hay, huwag kang umalis. Sa nakita, nagmamadaling sumigaw si Jiang Suiyao. Pero nasa pintuan ka na, bahagyang pinindot, umikot ang hawakan, bumukas ang pinto. Jiang Suiyao, ituturing ko na lang na pinatawad mo na ako, talagang pinatawad mo na ako. Bumaba ang boses ni Jiang Suiyao, ngunit narinig mo pa rin ang huling sinabi. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Kaya susunod kong plano ay balikan ka. Balikan? Ngayon hindi ka na natatakot na malaman ng iba. Natatakot kaya pwede tayong lihim. Samantala, sa kabilang bahagi ng subdivision, maliwanag ang ilaw, si Jiang Suenin ay nagtatrabaho sa mesa, nagsusulat ng tala sa dokumento. Karaniwan kapag umuwi siya para magtrabaho, biglang papasok si Jiang Suiyao at kakaladkad siya para magkwento. Sa huli, ang kanyang naayos na isip ay laging naabala, ngunit iba ngayon. Sa unang pagkakataon, lumabas mag-isa si Jiang Suiyao, iniwan siya sa katahimikan. Hindi alam ni Jiang Suenin kung ano ang gagawin ng kapatid, kung hindi, malamang magagalit siya ng sobra.
Halos nasiyahan sa pagtatapos ng trabaho. Ibinaba ni Jiang Xuenin ang panulat, nagunat, at may isang tamad na paghinga, ipinikit ang mga mata. Ang dalawang kamay ay mabigat na nakapatong sa upuan. Tumingin siya sa oras, 8:30 ng gabi. Pagkatapos ay tumingin sa labas ng dilim, biglang nag-alala, makakauwi ba si Jiang Xueyao mag-isa? May kasabihan na panganay na ate ay parang ina, dahil sa malamig na tunay na ina, lalo pang ginampanan ni Jiang Xuenin. Ang responsibilidad na alagaan si Jiang Xueyao, mula bata hanggang malaki, mas responsable siya kaysa sa tunay na ina. Halos lahat ng lambing ay ibinigay kay Jiang Xueyao, ito ay naging kanyang nakagawian. Kung isang araw ay hindi na kailangan pang alalahanin ni Jiang Xuenin si Jiang Xueyao, malamang ay masanay siyang wala ito. Kaya kinuha niya ang cellphone sa tabi ng mesa at nagpadala ng mensahe, ilang segundo lamang. Sumagot si Jiang Xueyao, maglalaro pa ako ng kaunti, huwag kang mag-alala, babalik na ako agad. Saan ka nagpunta at naging masaya, ayaw mo nang umuwi? Napaisip si Jiang Xuenin habang inilalapat ang kanyang baba sa kanyang kamay, ngunit ang pag-alis ng kapatid ay magandang bagay. Hindi niya talaga kayang alagaan ito habang buhay, baka isang araw siya ay mag-asawa, hindi naman niya madadala ang kapatid. Isama ito, iyon ay masyadong nakakagulat, lahat ay dapat matutong mamuhay ng mag-isa. Walang eksepsyon at sila ay 25 taong gulang na. Hindi maiwasan ni Jiang Xuenin na maalala ang tawag ng kanilang ina ilang araw ang nakalipas, at ang inis na yon. Hindi niya napigilan ang pagpisil sa kanyang damit, tila kailangan niyang bumalik sa mga susunod na araw. May mga bagay na kailangang harapin, hindi matatakasan, malungkot na iniiling ni Jiang Xuenin ang kanyang ulo. Ngunit sa isang tumpok ng aklat, may kumikinang na bagay na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Kaya inabot niya ito, isang singsing, at tinitigan ito ng may pagtataka. Kahit na murang-mura ang singsing na ito, isinuot ito ni Jiang Xuenin ng ilang buwan, noong una ay tuwang-tuwa siyang tanggapin ito. Parang isang tanda ng pagmamahal, lalo na noong sinabi mo sa chat. Bagamat nasa magkaibang lungsod tayo at hindi alam ang itsura ng isa't isa, ngunit may parehong singsing. Sa tuwing makikita mo ito, maaalala mo ako, ganoon din ako, kaya noong araw na natanggap ni Jiang Xuenin ang singsing. Isinuot niya ito agad at itinago sa kapatid hanggang sa paulit-ulit na tanong. Sa kanya sinabi ang lahat, ngunit siya ay laging sumusunod kay Jiang Xuenin, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi. Gusto niyang angkinin ang singsing, hindi niya pinayagan si Jiang Xuenin na isuot ito dahil dito. Nag-away sila, naglamig ng 2 araw at kalahati na walang usapan, parang mga bata. Sa sandaling iyon, biglang may tunog na pumutol sa pag-isip ni Jiang Xuenin. Umuwi na ako, nagluto ka na ba? Pag-uwi ni Jiang Xuenin. Nang walang pag-aatubili, tinanggal niya ang sapatos at nagsuot ng tsinelas, sumigaw, hindi pa ako nagluluto. Kung gusto mong kumain, magluluto ako agad, sandali, may gamot ba tayo para sa pasa? Inalog ni Jiang Xueyao ang kanyang balikat, naghanap sa sala, ang kanyang mukha ay may kirot. Lumabas si Jiang Xuenin mula sa silid-aklatan na may pag-aalala, nagtanong. Nasaktan ka ba? Patignan mo ako, sabi ni Jiang Xuenin habang hinihila ang damit ng kapatid. Isang tingin ay nakita niya ang malambot na balikat, may malaking pasa, huwag nang banggitin. Nadapa ako, gasgas din ang binti, talagang hindi ko na kaya. Pinagsabihan ni Jiang Xuenin ang kapatid habang kinukuha ang gamot mula sa drawer. Pinainit ito sa kanyang palad at minasahe ang balikat, ngunit nagulat siya. Si Jiang Xueyao na dati ay iyak sa kahit maliit na sugat, ngayon ay hindi umangal. Tahimik na nakaupo sa sofa, paminsan-minsan ay ngumingiti ng walang dahilan, ngumingiti kahit ganito ang sugat. Ang saya mo yata sa labas, hindi naman, nakita ko lang ang matalik kong kaibigan. Dad, hindi ko alam na may kaibigan ka, nagdududa si Jiang Xuenin. Kaibigan online, matagal ko nang gustong makita, dati hindi ako lumalabas. Ngayon hindi na ako takot lumabas, pinagsabihan sana siya ni Jiang Xuenin, ngunit naapektuhan. Tiningnan niya ang sugat, nang may pagtanggap, hindi na nagsalita. Sige, bumili ako ng ham kahapon, gagawa ako ng mushroom at karne na may sinangag, ayaw ko. Habang pinapanood ang kapatid na pumasok sa kusina, inilapag ni Jiang Xuenin ang kanyang mahabang binti sa mesa. Kumuha ng kahel at binabalatan, ginagawa ito ng walang isip. Iniisip ang nangyari kalahating oras ang nakalipas, ang iyong galit na mukha, nagsimulang ngumiti si Jiang Xuenin ng mag-isa. Inilagay ang piraso ng kahel sa kanyang bibig, sa sandaling iyon, mas matamis pa sa kanyang puso kaysa sa bibig. Sa hapunan, napakasarap pagkatapos ay humiga siya sa sofa. Nabusog at nagbelch, kumpara kay Jiang Xuenin na mas tahimik. Siya ay kumakain ng paunti-unti, mahinahon, hanggang sa maramdaman niyang busog. Huminto, kumuha ng tissue para punasan ang bibig, at itinupi ang mga pinggan. Yumuko, mamaya sa paligo ay tutulong ako, para hindi madikit sa sugat. Kahit na nabahiran na, dapat ingatan na hindi mabasa, sige, gagawin ko ito kapag ako ay.
Ngumiti si Jiang Xueyao at sumagot, mauuna na akong maglabas ng tubig. Pagkasabi ni Jiang Xuenin ay pumasok siya sa banyo. Sa banyo ay may napakalaking bathtub, kayang tumanggap ng 2 tao na magkasamang maligo. Karaniwan, kapag naliligo sila, iyon ang pinakamasayang oras ng kanilang araw. Habang humuhuni ng masayang kanta, si Jiang Xueyao ay pumunta upang magpalit ng damit. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang kanyang pangitaas. Ipinapakita ang perpektong katawan. Ang ganda-ganda ng kasintahan, di ba mga miyembro? Huwag ka nang mag-alinlangan. Bulong ni Jiang Xueyao sa sarili habang ngumingiti ng pilit, sabay gumawa ng mapanuksong pose. At pilyong kumindat, kinaumagahan, maaga kang nagising. Dahil kagabi ay nag-aral ka hanggang 2:30 ng madaling araw, medyo inaantok ka pa. Sapagkat kapag naiinis ka, ang pagpapakaabala sa sarili ay talagang pinakamagandang desisyon. Naalala mo si Jiang Xuenin na dati ay malamig, ngunit kahapon biglang nagbago ang ugali at naging mainit, kaya naiinis ka. Ang mga babae talaga ay mahirap maintindihan. Ngunit ang kanyang seryosong itsura ay hindi naman mukhang nagsisinungaling. Ano kaya ang nasa isip niya? Pagdating mo sa silid-aralan, sa entablado ay nakatayo na ang isang matangkad na babae, sa kanyang kilos ay parehong may lambing at pagkamalamig na magkasama. Ngunit ngayong araw, sa pagtuturo ni Jiang Xuenin, tila may malayo ang isip. Paminsan-minsan ay lumilipad ang kanyang tingin sa direksyon mo. Mas nakakainis sa kanya ang babaeng nasa tabi mo. Na sobra ang makeup, hindi lang siya mismo, hindi nag-aaral, kundi inaakit pa ang mga katabi. Na mag-usap at kusap ang lumalapit sa iyong katawan. Ano to? Nag-aaral tayo, palagi lumalapit sa katawan ng kapwa estudyante. Ano ba yan? Bandang 10:00, si Jiang Xuenin ay nagtuturo. Ngunit sa labas ay lalong dumidilim ang langit, sa makapal na ulap ay may kumikislap na kidlat. Ang hangin sa labas ay mabilis at malakas, sa magkabilang gilid ng campus ay matataas na puting puno. Ang mga dahon ay napapabaliktad ng hangin. Tapos ay may isang malakas na kulog, si Shen Mengxi ay tila nagulat. Takot ang kanyang mga mata. Sa panahong ito, hindi niya napansin na sa entablado ay may malamig na titig na nakatuon sa kanya. Ang sunod-sunod na kulog ay nagpatigil pansamantala kay Jiang Xuenin sa pagtuturo. Ang mga estudyante ay naghahanap sa libro ng bagong tinalakay, samantalang siya ay nahirapang ilipat ang tingin mula sa iyo at saka kinuha ang kanyang tasa, mariing binuksan ang takip. Mahinang puting singaw ang lumabas mula sa tasa, may halong bango ng sampagita. Bakit ang bigat ng dibdib? Hindi maintindihan ni Jiang Xuenin. Pakiramdam niya ay parang may bara sa lalamunan. Napakabigo ng klase na ito, ang kanyang estado ay hindi kasing ganda kumpara sa dati. Minsan matapos niyang sabihin ang nilalaman, hindi niya namalayan kung ano ang kanyang itinuro at kailangan niyang ulitin mula sa simula. Ang emosyon ay talagang hindi maayos. Uminom siya ng tsaa. Noong una, ang desisyong makipaghiwalay ay kasing dali ng pag-inom ng tsaa. Dahil wala naman siyang pagpipilian. At ang buhay pagkatapos ng hiwalayan ay hindi naman napakahirap. Walang ganoong tipikal na pagdadalamhati. Ilang araw ang nakalipas, inakala ni Jiang Xuenin na makakalimutan ka na niya. Ngunit nang makita niya ang iyong mga kilos na parang magkasintahan, kasama ang ibang babae, ang kanyang matibay na depensang psikolohikal ay biglang nasira, sobrang marupok na hindi niya kayang isipin. Hindi kailanman naisip ni Jiang Xuenin. Ang itsura mo kasama ang ibang babae, ngunit walang duda, nang makita niya ang eksenang iyon. Talagang nasira ang kanyang depensa. Malapit na matapos ang klase, ang ulan ay bumuhos ng napakalakas. Sobrang bilis para bang nagbubuhos ng tubig. Natapos na ni Jiang Xuenin ang lahat ng leksyon, sana ay mag-extend pa. Ngunit sa ganitong sitwasyon, mas mabuting paalisin na ang mga estudyante. Dahil ang sistema ng imburnal sa Kun University ay talagang hindi maganda, baka sa ilang sandali ay mapuno ng tubig sa labas ng silid. At kailangan ng lumusong. Sige, maayos na lumabas ang lahat sa silid, tapos na ang klase. Pagkasabi ni Jiang Xuenin, sinimulan niyang ayusin ang tasa at kagamitan sa entablado, at ang mga estudyante ay nagmamadaling tumayo patungo sa pasilyo, kaya ang 4 na kasama sa dorm, eksaktong 2 bawat payong. Hindi nababasa. Kinuha mo ang payong at sumabay sa ilang mga kasama sa dorm. Nang dumaan ka sa harap ng entablado, sinadya mong pigilan ang sarili na huwag tumingin doon. Yumuko ka at naglakad patungo sa pintuan. Kakaiba, si Jiang Xuenin ay ganun din. Paulit-ulit niyang inayos ang isang panulat, ngunit ang kanyang paligid na paningin ay napapalingon. Sayo napapalayo. May kaunting pangungulila sa kanyang puso, ang kamay na may hawak na panulat ay nanginginig, kaya sa huli ay hindi na niya napigilan. Lumingon ako sa sarili ko, at nagkataon na lumingon ka rin sa sandaling iyon. 652 nagkatinginan kami, ngumiti ng may pagkakasundo, nagbigay ng senyales. 653 inayos ni Jiang Xuein ang lahat ng kanyang gamit, pumikit at minasahe ang kanyang mga templo.
654 pagkatapos, may dalang mga libro, pumunta sa koridor sa labas ng silid-aralan na may hagdan. Sa oras na yon, mula sa tuktok ng silid-aralan, 655 ang mga patak ng ulan ay halos naging linya. Tumingin si Jiang Xueying sa madilim na singaw ng tubig. 656 bigla niyang naalala na tila wala rin siyang payong. Kanina lang siya napakalubog sa 657 malungkot na damdamin, hindi man lang naisip ang tungkol sa payong. Ngayon, lahat ng estudyante ay nakatakas na. 658 wala na ring pagkakataong humiram ng payong. Napabuntong hininga si Jiang Xueying sa pagkainit. 650 siya na sa pang-araw-araw ay napakatalino, paano naman itong bagay na ito? 660 wala siyang magawa, kaya bumalik na lang siya sa silid-aralan. Ngunit ang ulan sa labas ay tila 661 walang palatandaan ng paghinto. Pumili si Jiang Xueying ng kahit anong upuan, sumandal sa kanyang pisngi, naiinit. 662 pagkalipas ng ilang sandali, lumingon siya at tumingin sa upuan na iyong inupuan kanina. Naku talaga, 663 dumating na sa klase, pero pinili pa rin ang pinakasulok na upuan. Talaga bang takot na sa pagkikita at awkward? 664 lumapit si Jiang Xueying, inilapag ang mga libro sa mesa. Ngunit nang maghahanda na siyang umupo, 665 bigla niyang natuklasan na may isang jacket sa upuan. Kinuha niya ito at tiningnan. 666 hindi ba ito ang suot mo noong araw na nagkita kayo sa restaurant? Bakit pareho kayo ng pagiging pabaya ni Yaw Yaw? 667 pabaya. Bahala na. Habang hawak ni Jiang Xueying ang jacket, 668 tiyak na nakasuot ng jacket kanina, malamang iniwan sa silid-aralan. Kaya mabilis siyang lumingon patungo 669 sa silid-aralan. Sa loob ng silid-aralan sa oras na yon, hawak ni Jiang Xueying ang iyong jacket, 670 handa itong ilagay sa podium. Ngunit nag-alinlangan siya, at sa halip ay 671, dahan-dahan itong ibinangon muli, at maingat na tumingin sa labas. 672 matapos matiyak na walang biglang lilitaw na kahit sino, si Jiang Xueying, sa di maipaliwanag na dahilan, 673 inilapit ang jacket sa kanyang pisngi, at sa dulo ng kanyang ilong ay suminghot ng malalim. 674 ay ang baho. Sa totoo lang, noong araw na magkita kayo, natural na narinig niya ang 675 amoy sa iyong katawan. Ang mga babae ay karaniwang sensitibo dito. Noon, naramdaman niya na ang iyong amoy 676 ay mabango, ngunit ngayon hindi na, dahil may napakalakas na 677 amoy ng pampaganda. Malamang ito ay galing sa babaeng nagngangalang Shi Mengxi. 678 habang sumisinghot si Jiang Xueying, nakasimangot ang kanyang magandang noo. Nagkataon na 670 sa loob ng 2.5 segundo na yon, nakatayo ka sa pintuan, walang ekspresyong nakatingin. 680 ang kagalang-galang na guro Jiang Xueying ay, sa kakaibang paraan. Nagkatinginan ang dalawa, nagkasundo sa ngiti, nagbigay ng senyales ng maaga. Si Jiang Xueying ay nag-ayos na ng lahat ng mga bagay, ipinikit ang mga mata at minasahe ang mga templo. Pagkatapos, dala-dala ang mga libro, pumunta siya sa koridor sa labas ng silid-aralan na may hagdan. Sa oras na ito, mula sa tuktok ng silid-aralan, ang tumutulong tubig ulan ay halos magkakasunod na linya. Tinitigan ni Jiang Xueying ang madilim na singaw ng tubig. Biglang naalala niya na parang hindi rin siya nagdala ng payong. Kanina lang siya masyadong nalubog sa malungkot na emosyon, hindi man lang naisip ang tungkol sa payong. Ngayon, ang mga estudyante ay tumakbo na lahat. Wala nang pagkakataon na manghiram ng payong. Napabuntong hininga si Jiang Xueying sa pagkainit. Ang kanyang utak na napakatalino sa karaniwang araw, bakit hindi man lang niya naisip ang ganitong bagay? Wala siyang magagawa, kailangan niyang bumalik sa silid-aralan. Ngunit ang ulan sa labas ay tila walang senyales na titigil. Naghanap si Jiang Xueying ng kahit anong upuan, inilapag ang pisngi sa kamay, walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at tumingin sa upuan na inyong inupuan kanina. Naku naman! Dumating na sa klase, pinipili pa ang pinakasukdulang upuan. Ganoon ba talaga katakot na mapahiya sa pagkikita? Lumapit si Jiang Xueying, inilapag ang libro sa mesa, pero habang naghahanda ng umupo, bigla niyang natuklasan na may jacket sa upuan. Kinuha niya ito at tiningnan. Ito ba yung jacket na suot mo noong pumunta ka sa restaurant para magkita? Bakit pareho kayo ni Yaw Yaw na pabaya? Palaging nawawala ang mga gamit. Hayaan na lang. Habang hawak ni Jiang Xueying ang jacket, tiyak na suot niya ang jacket, dapat nasa classroom lang. Kaya mabilis siyang umikot patungo sa classroom. Sa oras na yon, nasa loob ng classroom, hawak ni Jiang Xueying ang jacket mo. Handa na niyang ilagay sa podyum, ngunit nag-atubili siya at biglang
Muling dahan-dahang itinaas ang jacket, pagkatapos ay maingat na sumilip sa labas. Matapos matiyak na walang biglang lilitaw, si Zheng Xueying ay tila may kakaibang udyok na sumusunod. Inilapit ang jacket sa pisngi at suminghot ng malalim gamit ang dulo ng ilong. Ay, ang baho. Sa totoo lang, noong araw na nagkita kayo, natural lang na naamoy niya. Ang amoy mo. Ang mga babae ay karaniwang sensitibo dito. Noong mga panahong iyon, sa tingin niya ang amoy mo ay medyo mabango, pero ngayon hindi na dahil may napakalakas na amoy ng pulbos. Malamang ito ay galing sa babaeng nagngangalang Shi Mengxi na dumikit. Si Zheng Xueying ay sumisinghot habang nagagalit ang kanyang magandang kilay, nagkataon na. Sa loob ng 2 segundong iyon, nakatayo ka sa pintuan na walang ekspresyon na nanonood. Ang kagalang-galang na guro Zheng Xueying ay talagang nagpapakita ng kanyang Amerikana ng parang baliw.